Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 139 hanggang 46. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa sandaling natakpan ang kanyang kaliwang mata, natigil ang kapangyarihan nito, ngunit may kumpiyansa pa rin siyang manalo. Ang kanyang katawan ay binago ng misteryosong kaliwang mata at sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang bilis ng kanyang reaksyon ay mas mabilis pa rin kaysa sa iba. Noong lumaban siya noon, hindi niya ginamit ang kaliwang mata sa normal na pangyayari. Kung mahirap lang ang sitwasyon ay gagamitin niya ito. Kung haharangein ko ang kapangyarihan ng kaliwang mata ko, bababa ng kalahati ang kabuoang lakas ko. Tinansya ni Francis. Ito ay maaaring tunog exaggerated na ang kanyang lakas ay bumaba ng kalahati, ngunit ito ay hindi matapos ang mata ay na-upgrade. Sa tuwing pumapasok ang kanyang kamalayan sa sukat sa kanyang kaliwang mata, nararamdaman niya ang sinaunang aura. Ang kaliwang mata ay naging killing move ni Francis na hindi madaling gamitin. Kapag na-activate na ang mata, maaaring makuha nito ang atensyon ng clan at malantad ang sekreto ni Francis. Pagkatapos umalis sa Clan Mission Division, bumalik si Francis sa Outer Hall Division upang hintayin ang balita. Kung walang anumang aksidente, siya ay magiging isang panloob na disipulo ngayon. Maraming disipulo ang nakatanggap ng balita tungkol sa pag-abot ni Francis sa Ascended Realm. Katamtaman ng talento ni Francis, ngunit nagawa pa rin niyang maabot ang Ascended Realm ng napakabilis. Natigilan silang lahat. Kahit na si Francis ay ang nangungunang panlabas na disipulo, hindi sila handa na mapasailalim sa kanya dahil ang kanyang talento ay mababa sa mga disipulo ng clan. Hihihi, hindi mo alam ang totoo. Si Francis ay inaalagaan ng 2 vice head at isa sa kanila ay nasa Grasswood Division. No wonder. Kung ako iyon ay nakarating din ako sa Ascended Realm. Tinalakay ng mga panlabas na disipulo si Francis dahil ang talento ng huli ay masyadong karaniwan at ang kanyang edad ay bata pa. Hindi nagabalang ipaliwanag ito ni Francis sa mga panlabas na disipulong ito. Ang kailangan niyang gawin ay maghintay at ng hapong iyon ay ibinigay na ni Deacon Miller kay Francis ang balita. Francis! Congratulations! Naging inner disciple ka na at maaari kang pumunta sa Central Hall Division para hintayin ang huling pagsubok. Sabi ni Deacon Miller na puno ng ngiti. Mula nang matapos ang mga pagsusulit sa pagpasok ng clan, nagsimula ng bigyang pansin ni Deacon Miller si Francis dahil sa 2 vice head. Pagkatapos noon, mahusay na gumanap si Francis sa Grasswood Division, Clan Mission Division at Outer Hall Division na naging dahilan upang maalala siya ni Deacon Miller. Sa talento at edad ni Francis. Ito ay hindi ka panipaniwala. Salamat, Deacon. Si Francis ay napuno ng kagalakan nang agad niyang pinasalamatan ang Deacon. Pagkatapos umalis sa Outer Hall Division, nagpaalam si Francis kina Gover at Amber. Marami ring disipulo ang nagpaalis kay Francis. Ang bastos na iyon ay sa wakas ay pupunta. Nagpakawala ng mahabang hininga sina Horace, Rohan at ang iba pang kapalit na panloob na mga disipulo. Kung si Francis ay naging isang inner disciple, nagkaroon sila ng pagkakataon na lumaban para sa first place at nagawa niya ito ng mas mabilis kaysa sa inaasahan, ngunit ang kanilang mga tanawin ay medyo malabo. Si Francis ay naging nangungunang panlabas na disipulo sa loob lamang ng 1 buwan at siya ay naging isang panloob na disipulo. Nakaramdam ng pagmamalaki sina Gover at Amber ngunit naasim sa parehong oras. Kung iisipin noong nasa Gaius Palace sila, malaki ang pagkakaiba sa pagitan nila ni Francis. Ngunit ang huli ay nakahabol ng isang hakbang at nalampasan niya ang mga ito. Siyempre, parehong napabuti ni Gover at Amber. Pareho silang nakarating sa 9 na ranggo ng Consolidated Realm. Sa tulong ng Marrow Cleansing Pill, naabot na ng 2 ang huling yugto ng 9 na ranggo at ang Ascended Realm ay sandali lamang lalo na para kay Amber dahil mayroon siyang middle tier na espiritual na katawan. Pagkatapos umalis sa Outer Hall Division, mabilis na naglakad si Francis patungo sa Central Hall Division. Ang Central Hall Division ay nasa gitna ng clan at habang papalapit siya rito, nararamdaman ni Francis ang pagtaas ng espiritual na enerhiya. Sa sandaling pumasok siya sa Central Hall Division, ang mga figure dito ay nasa Ascended Realm.
Kasabay nito, ang isang sinaunang aura ay palapit ng palapit kay Francis, na naging dahilan ng kanyang pagkibot ng kaliwang mata. Pagtingin sa itaas, isang malalim na asher na palasyo na may dagat ng kidlat sa paligid nito ang lumutang ng mataas sa hangin. Parang fairy tale. Sa tuwing makikita ni Francis ang floating crest palace, nanginginig ang kanyang puso. At ngayon, si Francis ay palapit ng palapit dito dahil ang palasyo ay diretso sa itaas ng Central Hall Division. Sa pagbabalik, ang kanyang tingin na si Francis ay nagulat sa Central Hall Division. Sumama ka sa akin. Bawat inner disciple ay dapat kumpirmahin ng isang vice head. May isang vice deacon na naghihintay doon at inakay siya papasok. Ang mataas na antas ng clan ay ipaalam sa sinumang bagong panloob na mga disipulo at upang kumpirmahin ang panloob na disipulo, isang pangalawang pinuno ang kailangan. Malapit na, pumasok si Francis sa isang madilim na bulwagan. Sa ikalawang pagpasok niya, naramdaman ni Francis ang isang hindi maramdamang pressure na tumama sa kanya. Ito si Headley. Paalala ng Vice Deacon sa mahinang tono. Pagbati Headley. Magalang na yumuko si Francis sa may balbas na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaupo sa dulo ng bulwagan. Ang Headley na ito ay talagang isang vice head dahil ang tunay na head ay pawang mga elder na nakarating sa True Spirit Realm at hindi nakikialam sa pagsubok ng mga disipulo. Si Vice Headley ay matalim na tumingin kay Francis sa ibaba at ang huli ay agad na naramdaman na parang 7 mabibigat na bundok ang nakasalansan sa ibabaw niya at anumang paggalaw ay dudurog sa kanya. Ang 7 kabundukan ay tila cultivation ni Vice Headley. Si Francis, 14 na taong gulang, low-tier spiritual body at nakarating sa Ascended Realm mula sa 8th rank ng Consolidated Realm sa loob ng 1 buwan. Bukod doon, siya rin ang nangungunang panlabas na disipulo. Sumulyap si Vice Headley sa isang maliit na libro sa kanyang kamay at alam niya ang edad, talento at cultivation ni Francis, hindi niya maiwasang mabigla. Hindi bihira para sa isang 14 na taong gulang na maabot ang Ascended Realm sa clan, ngunit kung ang tao ay mayroon lamang low-tier na espiritual na katawan na walang espesyal na background, ito ay abnormal. Tanggalin mo yung eye patch mo. Malamig na sabi ni Vice Headley. Inilibot ni Francis ang kanyang asher na dugo upang harangan ang sukat ng kanyang kaliwang mata pagkatapos ay dahan-daang tinanggal ang eye patch. Matapos tanggalin ang eye patch, may ganap na dim na mata na walang palatandaan ng liwanag. Huminto sandali si Vice Headley habang ang simpatiya ay bumabalot sa kanya. Ang isang 14 na taong gulang ay nawala na ang paningin ng isang mata sa landas ng paglilinang. Napabuntong hininga si Vice Headley at iwinagayway ang kanyang kamay para senadoryason si Francis na isuot muli ang eye patch. Pagkatapos nito, nagtanong si Vice Headley ng ilang mga katanungan kung saan kasama ang kanyang kasaysayan, paglilinang pati na rin ang mga saloobin. Ang tugon ni Francis ay perpekto at ang kanyang kasaysayan ay madaling mahanap din. May narinig akong kaunti tungkol sa iyo mula sa matandang si Zhang. Tumango si Vice Headley, na nagpapahiwatig na si Francis ay hindi dapat maging especially iyan na ipinadala mula sa ibang clan. Una, bata pa si Francis at malinaw ang kanyang kasaysayan. Pangalawa, nirekomende siya ni Lord Gaius. Pangatlo, 2 vice head ang parehong pinuri si Francis at dahil dito, ang hinala ni Vice Headley ay kapansin-pansing nabawasan. Pagkatapos ng pagtatanong, nakatanggap si Francis ng bagong token na nangangahulugang isa na siyang panloob na disipulo. Mula ngayon, ikaw ay isang panloob na disipulo. Ipinakita ng Vice Deacon ng Central Hall Division kung saan si Francis kung saan siya titira. Palibhas ay isang panloob na alagad, ang kanyang pagtrato ay higit na mabuti at may mga katulong pa nga. Ang mga panloob na disipulo ay nakakuha ng 10 substandard na primal na kristal na mga bato bawat buwan at makakakuha din sila ng isang tunay na spiritual pill bawat 2 hanggang 3 buwan. Ang mga espiritual na pildores ay lahat ng gradong mas mataas kaysa sa Mero Cleansing Pill at ang presyo nito ay 10 beses na mas mataas. Sa parehong araw, nakakuha din si Francis ng itim na striped shirt na may curved moon sa likod. Noon niya napagtanto na ang lahat sa clan ay hindi simple. Espesyal ang material ng kamisete na ito. Ito ay mainit sa panahon ng taglamig at malamig sa panahon ng tag-araw. Bukod pa riyan, kaya pa nitong makatiis ng mga suntok mula sa ika-9 na ranggo ng Consolidated Realm.
Ang mga tao tulad ni Balmond, Ryan at Roldan ay nakasuot ng ganito. Kailangan munang malaman ni Francis ang mga patakaran ng lugar na ito at sinabi sa kanya ng vice-deacon ang pinakamahalaga. Ang mga panloob na disipulo ay hindi kailanman lumampas sa edad na 30, kapag nagawa na nila, hindi na sila mga disipulo at ipapadala sila upang pamahalaan ang kani-kanilang mga gawain at mayroong sistema ng pagraranggo sa mga panloob na disipulo. Mayroon lamang humigit kumulang 100 o higit pang mga panloob na disipulo sa Broken Moon Clan at ang nangungunang 10 lamang ang maaaring tawaging core disciples. Ang lakas ng core disciples ay nakakatakot, lahat sila ay umabot na sa 4th sky of the Ascended Realm o mas mataas at sila ay mga disipulo ng Elders of the Clan Master. Bukod pa riyan, ang nangungunang core na disipulo ay pinangalanan ding Head Disciple. Naabot ng Head Disciple ng henerasyong ito ang isang kamangha-manghang cultivation 6th sky of the Ascended Realm at medyo sikat sa 13 clans. Mga pangunahing disipulo. Head Disciple. Isang cycle ang lumitaw sa puso ni Francis. Ang mga taong tulad ni Balmond at Roldan ay walang kasing lakas at autoridad na core disciple. Si Sister Ryan iyon, mula noong araw na iyon sa Thousand Leaf Pond, na maaaring maging core disciple dahil siya ay nasa 4th sky of the Ascended Realm. Sa pag-iisip tungkol sa kapatid na si Ryan, si Francis ay natahimik ngunit napuno siya ng pasasalamat nang maalala niya si Ryan. Paglabas ng kanyang patio, sinimulan ni Francis na makita kung sino ang kanyang mga kapitbahay at nalaman niyang nasa malapit lang sila Asher, Myra pati na rin si Fulton, na siyang nangungunang panlabas na disipulo bago siya. Lahat sila ay mga panlabas na disipulo kamakailan lang, kaya medyo malapit sila. Francis. Nakabuka ang bibig ni Asher na parang nakakita ng multo. Hindi niya akalain na si Francis ay magiging isang inner disciple. Habang si Asher ay isang panlabas na disipulo, kinasusuklaman niya si Francis para sa pagkuha ng pwesto ng nangungunang panlabas na disipulo. Ngunit siya ay naging isang panloob na disipulo muna na nagpaginhawa sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan na si Francis ay magiging isa din pagkaraan ng ilang araw. Kuya Hanford. Magkasunod na lumabas sina Myra at Fulton at ang kanilang mga ekspresyon ay lubhang makulay habang nakita nila si Francis na parang nakakita sila ng multo. 140 po. Ano? Naging inner disciple ang brat na iyon. Bamuka ang bibig ni Roldan nang biglang nasira ang kanyang orihinal na kalmadong estado ng pag-iisip. Kagagaling lang ng balitang ito sa Central Hall Division, nakapasa si Francis sa huling confirmation test at naging opisyal na inner disciple. Masyadong mabilis ang lahat. Iniulat ni Francis na nakarating na siya sa Ascended Realm kinabukasan at noong ikatlo, natanggap na siya. Nang malaman ng balitang ito, wala nang pakiramdam si Roldan na linangin pa. Kailangang malaman ng isang tao na si Francis ay isang langgam sa ika-8 ranggo ng Consolidated Realm noong isang buwan. Kung si Francis ay may mataas na talento tulad ni Balmond at nagkaroon ng elder bilang kanilang master, ito ay posible, ngunit ang problema ay ang kanyang talento ay hindi mataas at ang kanyang edad ay napakabata. Maging si Roldan ay nasa peak 9th rank lamang ng Consolidated Realm sa 14 hanggang 15. Hindi. Dapat kong sabihin kay Master ang balitang ito. Hindi makaupo si Roldan at agad siyang nagtungo sa palasyo ni Emerson Master. Nasugatan si Elder sa panahon ng cultivation, kaya nagpapagaling siya ngayon. Sabi ng guard. Nasugatan. Natigilan si Roldan. Ayon sa kanyang nakita, higit sa isang Elder ang nasugatan kahapon sa clan. Maraming nasugatan si Elder sa parehong araw ay mukhang kakaiba, ngunit ito ang katotohanan. 2 araw bago naging inner disciple si Francis, maraming elder sa liblib na pagmumuni-muni ang nagluwa lahat ng dugo, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ano ang nangyari. Nang makitang gumaling na si Master, maaari lamang makipag-ugnayan si Roldan sa iba pang mga disipulo. Ang Emerson Master ay mayroong 4 na pangunahing disipulo at sa kanilang lahat, si Balmond ang may pinakamataas na talento. Si Roldan ay ang ikatlong disipulo at siya ay nasa 3rd sky ng Ascended Realm. Mayroong 2 disipulo sa itaas ni Roldan at ang unang disipulong si Huli, ang pinakamatanda at naabot niya ang pinakamataas na 5th sky ng Ascended Realm. Hawak niya ang posisyon ng Vice Daon mula noong siya ay higit sa 30.
Ang pangalawang disipulo, si Ryan, ay wala pang 20 taong gulang ngunit naabot na niya ang fourth sky ng Ascended Realm. At isa sa 10 core disciples ng clan. Sa parehong araw, nagtipon ang mga disipulo ng Hemerson Master. Ang unang disipulong si Wooly, ay nagmisyon at wala siya sa clan. Ang pangalawang disipulo, si Ryan. Pangatlong disipulo, si Roldan. Pang-apat na alagad, si Balmond. Sinasabi mo na naging inner disciple na siya. Labis na nagulat si Balmond. Alam niya kung gaano katalino ang mga disipulo ni Lord Gaius at bukod sa kanyang sarili, si Amber ang may pinakamataas na talento. Una niyang inisip na si Amber ang unang magiging isang panloob na disipulo, ngunit ang huli ay walang anumang background. Kaya inaasahan na 1 taon ang kailangan bago si Amber ay naging isang panloob na disipulo. Sigurado talaga ako. Masyadong kakaiba ang batang iyon. Medyo nadismaya si Roldan habang binanggit niya si Francis. Sinubukan niyang sugpuin ang huli noon, ngunit wala sa mga ito ang gumana. Brother Bay, may espesyal ba sa kanya itong si Francis? Puno ng ngiti ang sinabi ng pangalawang disipulong si Rekka. Bilang isang pangunahing disipulo ng clan, si Ryan ay hindi naglagay ng isang tao na naging isang panloob na disipulo sa kanyang mga mata ngunit siya ay bahagyang interesado. Ang lalaking ito. Sa pagbanggit kay Francis, napataas ang kilay ni Balmond dahil kahit siya ay natalo kay Francis noon. Halimbawa sa mga tuntunin ng memorya, at mga punto ng labanan ng Beast Horde. Siyempre, hindi ito babanggitin ng isang taong kasing yabang ni Balmond. Katamtaman ng kanyang talento ngunit napakahusay ng kanyang memorya at tila nakatutok siya sa isang diskarte sa pagpapalakas ng katawan. Napakalakas din ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Nagbigay ng pagsusuri si Balmond kay Francis. Hehe. Tumawa si Ryan, noong outer disciple ang brat na ito, wala kaming magagawa. Pero ngayong inner disciple na siya, mas madaling alagaan siya. Tama yan. Nagliwanag ang mga mata ni Roldan. Ang mga panlabas na disipulo at panloob na mga disipulo ay parang dalawang bilog na hindi naghahalo at si Francis ay pumasok na sa kanilang bilog. Bakit mo kailangang sabihin kay Master ang tungkol sa napakaliit na bagay? Kaya natin siyang paglaruan mag-isa. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Ryan. May plano ka na ba? Hindi napigilan ni Roldan ang sobrang saya. Si Ryan ay isang pangunahing disipulo sa pagkalkula na sumisira sa mga nakasakit sa kanya. Dibisyon ng Central Hall. Sina Francis, Asher, Myra at Fulton ay nasa iisang silid. Hanggang ngayon, hindi pa nakakabawi ang gulat ng tatlo. Nagulat sila sa performance ni Francis. Sa 14 na taong gulang, siya ay naging nangungunang panlabas na disipulo at siya ay naging isang panloob na disipulo sa loob lamang ng 1 buwan. Kahit na si Fulton ang nangungunang panlabas na disipulo bago si Francis ay hindi makapaniwala. Noong una, ngumiti siya at nagsabi, naniniwala akong magkikita tayong muli pagkalipas ng ilang taon. Ilang taon. Sa sandaling iyon, naisip ni Fulton na sa mababang antas ng espiritual na katawan ni Francis, ang huli ay nangangailangan ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 taon, ngunit ngayon. Sina Asher at Myra ay parehong nakaramdam ng pagkatalo matapos nilang tanggapin ang katotohanan ito. Dahil ang lahat ay naging isang panloob na disipulo, maaari nating alagaan ang bawat isa. Tumawa si Fulton at bumalik sa normal ang atmosphere sa kwarto. Dahil si Francis ay naging isang inner disciple ng huli kaysa sa kanila, mayroon siyang ilang bagay na itatanong sa kanila at kay Fulton at kasamahan. Sinagot ang kanyang mga tanong. Naging inner disciples lang tayo at mababa ang cultivation natin, kaya dapat tayong mag-ingat sa lahat ng gagawin natin. Hindi rin natin kayang saktan ang ibang inner disciples, lalo na ang core disciples. Bumantong hininga si Fulton. Nang banggitin niya ang mga pangunahing disipulo, nagbuntong hininga ang lahat. Ang mga pangunahing disipulo ay nasa fourth sky ng Ascended Realm o mas mataas at mayroon silang malakas na background. Medyo mapayapa at tahimik ang clan ngayon. Karamihan sa mga disipulo ay naghahanda para sa Floating Crest Trial 3 buwan mula ngayon. Napabuntong hininga si Myra nang may panghihinayang at hindi pagpayag.
Ang floating crest trial ay nangyari lamang isang beses sa bawat 5 taon at maraming mga panloob na disipulo ang nakipaglaban upang makapasok, ngunit ang tatlo ay walang gaanong pag-asa. Masyadong mahirap sumali. Umiling din si Asher. Ayon sa nakaraang karanasan, kailangan ng isa na nasa third sky man lang ng Ascended Realm para makipaglaban para sa pagkakataong makapasok. Ngunit sa kabutihang palad ang mga disipulong iyon na pumasok 5 taon na ang nakakaraan ay hindi pinayagang pumasok sa oras na ito. Ang mga patakaran ng floating crest trial ay nakasaad na ang mga nakapasok ay hindi dapat mas matanda sa 25 at isang beses lamang makapasok, kaya ang mas malalakas na panloob na mga disipulo ay hindi makapasok ngunit kahit na noon ay mahigpit ang kompetisyon. Asher & Co. Naging mga panloob na disipulo pa lamang at hindi sila nagtitiwala. Marahil ang mga henyo lamang tulad ni Balmond at Yuan Hao, na may mga elder na sumusuporta sa kanila, ang maaaring magkaroon ng pagkakataong makapasok. Sa wakas, binalaan ni Fulton si Francis, tandaan na mayroon ka pang isang pagkakataon na makapasok sa Hollow Building pagkatapos mong maging isang inner disciple. Ang dalawa ay parehong nangungunang panlabas na disipulo sa isang pagkakataon at alam nila ang kalamangan na kanilang nakuha. Duwang nagusali. Kumislap ang mga mata ni Francis nang maalala niya ang istruktura ng mga array sa Hollow Building. Ang Jade Sleep ay lumutang lahat sa ambon na nababalot ng array. Kung ang isa ay maaaring hindi paganahin ang mga array, maaari silang makakuha ng ilang higit pang mga kasanayan mula sa Hollow Building. Ito ay masyadong nakakaakit. Kailangang malaman ng isa na ang mga kasanayan sa Hollow Building ay ang lahat ng pinakamahusay na mga kasanayan at kasama ang high at peak class mortal na mga kasanayan. Siyempre, walang tiwala si Francis na i-disable ang array dahil masyadong komplikado ang array sa Hollow Building at kahit na magagawa ito ni Francis, maaaring maramdaman ito ng elder na nagbabantay sa gusali. Ngunit kung mas komplikado ang isang array, mas maraming mga butas at mga depekto ang lumitaw. Hindi na kailangang sirain ni Francis ang array, kung nakakita lang siya ng butas sa array, malaki pa rin ang pagkakataon. Noong gabing iyon, sinimulan ni Francis na basagin ang istruktura ng array sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Napakakomplikado ng array na iyon at kahit na nag-upgrade ang kaliwang mata ni Francis, nakakaramdam pa rin siya ng matinding pagtutol kahit na may pag-unlad pa rin. Kung narito ang matandang si Zhang ng Clan Mission Division, malamang na hindi siya makapagsalita. Kailangang malaman ng isa na ang mga arrays ng Hollow Building ay sinaunang at ang pinakamahuhusay na array master sa clan ay nakakaunawa ng 20 hanggang 30% nito. Ang isang baguhan na tulad ni Francis ay maaaring magsuri at mag-disassemble ng array sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito ay hindi ka panipaniwala. May 2 true forces sa katawan ko na kailangang pagsamahin. Kapag nasa late stage na ako ng first sky, kailangan kong pumasok sa Hollow Building para makakuha ng isa pang force skill. Nagplano si Francis at sa mga susunod na araw, ipinagpatuloy niya ang pagsasanib ng kanyang true force at sinubukang intindihin ang hanay ng Hollow Building. Dahil siya ay naging isang panloob na disipulo, hindi niya alam kung paano sina Roldan, Emerson Master at kasamahan. Gagamutin siya. Kaya mas mabuting manahimik na lang muna, ngunit hindi siya maaaring manatili dito ng tuluyan. Ang 7 araw. Dong! Umalangaw-ngaw ang tunog ng kampana sa buong Central Hall Division. Pagtitipon ng panloob na disipulo. Ang mga panloob na disipulo ay bumangon sa kama o nagmulat ng kanilang mga mata mula sa paglilinang. Ang panloob na pagtitipon ng mga disipulo ay ginanap ng pinuno ng Central Hall Division at nangyari ito minsan sa isang buwan. Ito ang isa sa pinakamalaking pagtitipon. Si Asher ay labis na nasa sabik. Lumabas din sina Myra at Fulton sa kani-kanilang courtyard at sabay silang 4 na naglakad patungo sa Central Hall Division. Ang mga disipulo ay dahan-daang nagsimulang magtipon sa paligid ng Central Hall Division at ang kanilang cultivation ay halos nasa second sky o mas mataas. Si Francis at ang iba pang mga bagong panloob na disipulo ay kapansin-pansin at ang mga nakatatandang panloob na mga disipulo ay tumingin sa kanila ng may paghamak. Isang mahabang nosed out ang nag-scan kay Francis & Co. Mukhang sa pagkakataong ito ay hindi ko na may tatago. Walang magawang sabi ni Fulton. Hindi maiwasang tingnan ni Francis ang mahabang ilong na kabataan.
Sinabi sa kanya ni Myra sa mababang tono na ang mahabang ilong na kabataan ay tinatawag na Zoren na nasa second sky. Siya ay may isang nakababatang kapatid na lalaki na isang panlabas na disipulo, ngunit siya ay binugbog ni Photon dahil siya ay naging napakayabang at mayabang. Sa makatuwid, sa pangalawang pagkakataon na si Photon ay naging isang panloob na disipulo, si Zoren ay pumunta sa kanyang lugar at sinubukang ipaghiganti ang kanyang kapatid. Ngunit ginamit ni Photon ang kanyang utak at nagtago. Ngunit ngayon ay nagtitipon ang mga panloob na alagad, kaya kahit pilit niyang itago ay hindi niya magawa. 141. Habang nakikipag-usap si Myra kay Francis sa mababang tono, ang matalas na mahabang ilong na si Zoren ay nagsimulang magpakawala ng ilang presyon kay Photon na may malamig na ekspresyon. Mga brats, halika dito. Nagsalubong ang mga kilay ni Zoren habang malamig niyang sinusuri si Francis at ang kasama. Ang kanyang pakay ay si Photon, ngunit kung ang isa pang brat ay hindi iniisip ang kanilang sariling negosyo, hindi niya iniisip na turuan sila ng isang aralin ng magkasama. Dalawang panloob na disipulo ang nakatayo sa likod ni Zoren na may mapaglarong ekspresyon, pareho na silang nakarating sa second sky. Ang tatlo sa kanila ay nasa second sky ng Ascended Realm, nakapareho ni Lord Gaius. Kuya Hanford, Kuya Asher, Sister Ryan. Ako na ang bahala sa sarili kong gamit. Nag-walkout si Photon ng mag-isa, ayaw niyang madamay ang iba. Nagpakawala ng hininga si Asher at agad niyang hinaila ang pagitan nila ni Photon. Sina Zoren at kasama. Lahat sila ay nasa second sky ng Ascended Realm at hindi sila mga tao na kayang-kaya niyang saktan. Si Francis ay hinaila din sa gilid ni Myra. Pinapayagan ng clan ang sparring, ngunit dahil ang bawat panloob na disipulo ay nagtitipon dito, hindi sila lalabas. Ipinaliwanag ni Myra kay Francis. Malinaw na ayaw nilang ni Asher na makisali sa mga bagay ni Photon. Kahit na okay ang kanilang relasyon, ayaw nilang masaktan ang mga nakatatandang inner disciples para sa kanya. Hahaha. Photon. Walang nangahas na tulungan ka. Tumawa ng mayabang si Zoren. Nasiyahan siya sa pakiramdam ni Francis at ng mga ito na nalaman ang kanilang mga posisyon. Bahagyang nanlamig ang puso ni Photon, kahit na handa siyang mag-isa. Hindi nagtagal ay gumawa ng sapat na espasyo ang mga alagad para sa kanila at walang nakialam. Hayaan akong makita ang iyong pinakamataas na panlabas na lakas ng disipulo. Isang malakas na surge ng mental energy ang lumitaw mula sa katawan ni Zoren habang ang kanyang second sky of the Ascended Realm aura ay pinilit si Photon. Bawat sky difference ay parang langit at lupa, ang true force of cultivators sa second sky ay nasa isang ganap na bagong level hanggang sa first. Pagharap sa kanya, si Photon ay hindi makahinga ng maayos. Ngunit siya ay pagkatapos ng lahat minsan ang nangungunang panlabas na disipulo at siya ay mas malakas kaysa sa mga nasa parehong ranggo. Nakamamanghang feather blade. Inilabas ni Photon ang kanyang braso at isang flash ng puting liwanag ang lumitaw na parang nyebe sa taglamig. Kakaiba ang liwanag ng espada dahil kasing bilis ng kidlat, pero purong puti na parang balahibo at the same time. Nagngangalit na tatlong sword light. Inilabas ni Zoren ang kanyang espada mula sa kaluban nito, na naging alo ng liwanag na puno ng liksi. Ding ding ding. Ang dalawang galaw ay nagsalubong nang biglang lumitaw ang mga kagyat na tunog. Ang kapangyarihan ng Ascended Realm ay hindi isang bagay na maikukumpara sa Consolidated Realm. Anumang natitirang enerhiya ay maaaring agad na pumatay sa sinumang cultivator sa ika-9 na ranggo ng Consolidated Realm. Ang Photon na ito ay mas mahusay kaysa sa inaasahan. Ang kanyang middle-class mortal blade skill ay nasanay ng mahusay. Siya ay karapat-dapat sa titulong top outer disciple dahil nagagawa niyang lumaban sa isang tao sa second sky nang hindi natatalo. Nagulat ang mga manunood. Ang lakas ni Photon ay mas malakas kaysa sa inaasahan at hindi siya nagpapatalo. Hindi nakakagulat na maaari siyang maging nangungunang panlabas na disipulo. Nabalitaan ni Francis na natalo ni Photon ang isang tao sa Ascended Realm noong ang huli ay nasa half-step na Ascended Realm lamang. Mukhang ngayon ay maaaring totoo ang chismis. 10 galaw. 20 galaw. Si Zoren ay sobrang solemn na habang siya ay huminga ng malalim at isang mas malakas na tunay na puwersa ang lumabas sa kanyang katawan, na naging dahilan upang ang kanyang mga pag-atake ay lalong nagngangalit. Naramdaman ng lahat na ang espada ni Zoren ay naging mas mabangis at matalas.
Sash! Isang puwang ang lumitaw sa Snow White blade ni Photon habang kumikislap ang mga spark sa hangin. Iyon ay isang mortal grade sword. Tama. Nilikha ito ng aming master ng panday na si Li Jingyo at nakakuha lamang siya ng kabuoang 36. Ang hitsura ng mortal grade holy sword ay nagpabago sa sitwasyon. Sa sandaling ginamit ni Zoren ang kapangyarihan ng Jingyo na espada, ang kanyang opensa ay naging mas malakas at sa loob ng ilang galaw, ang talim ni Photon ay napilayan at ang huli ay may mga marka ng dugo sa kanyang buong katawan. Maraming armas sa mundong ito at ang mga ito ay nahahati sa iba't ibang grado, mortal, spiritual, earth at sky. Bawat grado ay nahahati sa mababa, gitna, mataas at peak, tulad ng mga kasanayan. Sa kontinenteng ito, ang mga sandata na may spiritual na grado o mas mataas ay karaniwang nawawala. Lumitaw ang impormasyon sa isip ni Francis. Marami na siyang nabasang libro at itinatak ang lahat sa kanyang isipan. Ang bawat sandata ng spiritual grade o mas mataas ay may napakalaking kapangyarihan at kaya nilang sirain ang langit at lupa. Malamang, mayroon ang Broken Moon Clan at isa ito sa mga killing move ng clan. Kahit na ang pinakamababang mortal grade na armas ay may nakakatakot na kapangyarihan. Nalaman ni Francis na sa 40 hanggang 50% na pagtaas ng lakas mula kay Zoren, hindi bababa sa 30% na porsyento ay nagmula sa espada at isa pang 20% mula sa pagtaas ng kanyang true force. Sa ilang sandali lang, si Photon ay puno ng mga pinsala. ZZZ. Mukhang ang lakas ng nangungunang panlabas na mga disipulo ay ganoon lang. Si Zoren ay may hawak na mortal grade weapon at sinadya niyang hindi manalo dahil gusto niyang makipaglaro kay Photon at ang kanyang mga pag-atake ay tumpak. Si Photon ay hindi malubhang nasugatan, ngunit ito ay masakit. Nanalo ka na, tumigil ka na. Sa wakas ay sinabi ni Francis sa gilid. Hanggang ngayon ay sumuko na rin si Photon ngunit malamig lamang na tumawa si Zoren, maliban na lang kung lumuhad siya sa lupa at humingi ng tawad sa harap ng aking kapatid o kung hindi ay mauulit ito. Sure. Naging malabo si Francis at dumiretso sa likod ni Zoren. Brat, tumigil ka. Parehong bumulalas ang dalawang kaibigan sa second sky, ngunit hindi sila nakapag-react sa oras. Ang bilis ni Francis ay napakabilis at puno ito ng mga ilusyon. Kidlat hangin palm. Ang asher na buhok na may isang mata na kabataan ay lumitaw sa likod ni Zoren at itinulak ang kanyang palad na may kasamang tunog ng kidlat. Naramdaman na lamang ni Zoren ang panginginig ng kanyang mga tainga dahil sa tunog at halos hindi na niya nagawang lumingon at mailabas ang isang palad upang harangin ito. Pang! Ang nangingibabaw na palad ay tila tumusok sa kidlat at ang nakakatakot na aura ay nagpasindik sa ibang nasa malapit. Anong delikadong galaw? Iilan lang ang malinaw na nakakita ng galaw na iyon. Boom! Si Zoren ay pinalipad habang ang kanyang damit ay napunit at ang mga bahagi ng kanyang katawan ay nasunog. You sneak attack me. Sabi ni Zoren sa nanginginig na tono na may maputlang puting mukha. Oo, sinalakay kita. Nag-cross arm si Francis at malamig na tumingin kay Zoren. Wow! Sinubukan ni Zoren na puwersahang i-circulate ang kanyang true force, ngunit sa halip ay dumura siya ng isang subo ng dugo. Ang palad noon mula kay Francis ay nasugatan na siya ng husto at ngayon, sa sobrang galit niya ay umubo siya ng dugo. Anong galaw iyon? Naka-recover na rin sa wakas ang mga kalapit na disipulo ngunit nakatulala pa rin sila. Kahit na nilusot ni Francis si Zoren, nakikita pa rin nila kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ng palad na iyon. Lightning Wind Palm. It must be the Lightning Wind Palm. Nabaliw ang lalaking iyon. Isang disipulo ng Third Sky ng Ascended Realm ang biglang bumulalas. Kidlat hangin palm. Nagbago ang mga ekspresyon ng panloob ng mga alagad. Ang bawat tao na nagsanay sa Lightning Wind Palm ay pawang mga baliw na bastard. Ilang taon na ang nakalilipas, ginamit ng isang baliw na bastard na nagsanay ng Lightning Wind Palm ang kasanayang ito at nagawa niyang pumatay ng isang tao na 2 skies na mas mataas kaysa sa kanya, kahit na namatay din siya sa huli. Sa oras na ito, lahat ay tumingin kay Francis ng may pag-iingat, na parang tumitingin sila sa isang bomba na maaaring sumabog anumang oras. Tulad ng sinabi nila, ang sinumang nagsanay ng Lightning Wind Palm ay baliw. Hindi dapat masaktan ang isang taong tulad nito.
May ganitong kasabihan, ang mahina ay natatakot sa malakas, ang malakas ay natatakot sa mabangis at ang mabangis ay natatakot sa mga hindi nagpapahalaga sa kanilang buhay. At ang mga nagsanay sa lightning wind palm ay pawang mga taong walang pakialam sa kanilang buhay dahil ang kasanayang ito ay masyadong mapanganib. Kahit na ang isa ay sapat na maswerteng sanayin ito sa pinakamataas na antas nito, kadalasan sila ay tinamaan ng kidlat at napatay pa rin. Nang inspeksyonin nila ang damit ni Francis, ang asher na buhok at ang isang mata, nalamigan sila at nakumpirma ang kanilang hinala na si Francis ay baliw. Ang batang ito. Niloko ako. Si Zoren ay nawala ng kakayahang lumaban, ngunit ang kanyang dalawang kaibigan ay nasa second sky ng Ascended Realm. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na umatake. Sa hangin, malayang dumaloy ang asher na buhok ni Francis at ang malamig na kanang mata ay tumingin kay Zoren pati na rin sa kanyang dalawang kaibigan. Hindi man lang siya natakot ng kaharap ang dalawang second sky disciples. Sa kabaligtaran, siya ay nasa sabik at hindi maiwasang dilaan ang kanyang mga labi. Ito ang nagparamdam sa iba na si Francis ay malupit at brutal. Maaaring si Francis. Mabaliw. Nagkatinginan sina Asher at Myra. Sa totoo lang, nasa sabik si Francis, napakalakas ng lightning wind palm. Nang umabot na sa climax ang kapaligiran. Narito na ang mga pangunahing disipulo. Isang sigaw ang nagmula sa malayo. Nabawasan ang tensyon at ang lahat ay lumingon sa ilang mga disipulo sa fourth sky ng Ascended Realm. Ang mga pangunahing disipulo ay may espesyal na pagtrato sa clan at hawak nila ang autoridad na katumbas ng isang deacon. Ang bawat core na disipulo ay may mataas na antas ng tao ng clan sa likod nila. Brat! Ipaparamdam ko sa'yo na mamatay ka sa susunod na makita kita. Napaungol si Zoren nang bahagya siyang bumangon. Galit ding tinitigan ng dalawa niyang kaibigan si Francis, ngunit napagtanto nilang hindi man lang sila tinitingnan ng huli. Dama po ang tingin ni Francis sa isang core na disipulo. Ang mga damit na isinuot ng mga disipulo ni Core ay iba sa mga panloob na disipulo. Hindi na nila kailangan pang magsuot ng uniforme kung gusto nila. Matangkad at nakasuot ng puti ang Core disciple na kanyang tiningnan. Si Ate Ryan. Bahagyang huminto si Francis, pagkatapos ay nakita niya si Ryan sa tabi niya. Ang isang matangkad na medyo mas maiksing dilag ay nakakuha ng atensyon ng maraming alagad. Siya yun. Si Ryan ay nagkataon na nakita ang asher na buhok at isang mata ni Francis at ang kanyang mukha ay namutla, marahil dahil sa kanyang masamang hitsura. Kailan naging inner disciple ang taong ito? Naalala ni Sister Ryan kung paano siya sinilip ni Francis at kung paano siya na-blackmail. Agad na lumungkot ang ekspresyon niya. 142. Bahagyang natahimik si Francis, si Sister Ryan ay isang pangunahing disipulo at siya ay may mataas na paglilinang. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga habang iniisip kung paano niya nasaktan ang isang core disciple bago pa man siya naging inner disciple. Papalitan po natin pronunciation. Ryan. Sa sandaling ito, pinona ni Sister Ryan si Ryan. Ate Ryan. Anong meron sa kanya? Mabilis na umalis ang mga kalapit na panloob na disipulo sa daan nang makita nila si Sister Ryan na bumabagsak. Ang pagkakakilanlan ng mga pangunahing disipulo ay nag-ingat sa mga panloob na disipulo. Higit pa rito, kilala si Sister Ryan sa gulo na naidulot niya at kung minsan ay nagtatago pa sa kanya ang ibang mga pangunahing disipulo. Dumating ang kinatatakutan niya. Pinilit ni Sister Ryan si Francis at ang eksenang ito ay natakot kina Asher at Myra. Sila ay naging mga panloob na disipulo at hindi nila pinatatag ang kanilang sarili. Lahat ng gusto nila ay proteksyon sa sarili. Shameless brat. Huwag mong isipin na hindi kita makikilala ng ganyang damit. Malamig na sabi ni Ate Ryan. Ang mga kalapit na inner disciples ay natigilan lahat, itong si Francis ay naging inner disciples pa lang, kaya paano niya nagawang masaktan si Sister Ryan? Sina Zoren at kasama. Agad na tuwang-tuwa kay Francis si Sister Ryan ay isang Panginoon ng mga panloob na disipulo. Hindi napigilan ni na Fulton, Asher at Myra ang pawisan para kay Francis. I've never disguised myself. Hindi umatras si Francis. Pagkatapos ay lumingon siya kay Ryan at ngumiti bilang pagbati. Namula ang mukha ni Ryan habang nahihiyang tumango bilang tugon.
Ang lakas ng loob mong subukan at ligawan si Sister Ran. Isang hindi kilalang pakiramdam ng galit ang umusbong mula kay Sister Ryan habang ipinapadala niya ang kanyang mental energy kay Francis. Agad na napatras ang mga kalapit na inner disciples dahil ang fourth sky ay isang malaking pagtalon kumpara sa iba pang skies. Sino man sa ilalim ng fourth sky ay itinuturing na isang cultivator sa mababang rank na ascended realm, ngunit sino man sa fourth sky o mas mataas ay isang elite. Hindi makahinga si Francis, ngunit dahan-dahan niyang pinaikot ang misteryosong asher na dugo at bumaba ng kalahati ang presyon. Hindi napigilan ni Ate Ryan ang sabihing, Sa ilalim ng panggigipit ng isang tao sa fourth sky of the ascended realm, malamig na nakatayo doon ang isang kabataang may isang mata. Sister Ryan, huwag mo siyang problemayan. Hinayla ni Ryan ang mga kamay ni Sister Ryan. Hindi. Dapat siyang humingi ng tawad. Matigas na sabi ni Sister Ryan. Nakakaramdam siya ng pait sa tuwing naiisip niya kung paano siya na-blackmail ni Francis. Kung ang huli ay isang panlabas na disipulo lamang, sila ay nasa iba't ibang mga bilog. Kaya kahit hindi siya masaya, wala siyang magagawa. Ngunit si Francis ay naging isang inner disciple at magkikita ang dalawa mamaya. Kung sasabihin ang sitwasyon ng araw na iyon, saan pupunta ang mukha niya? Hehe, ano ito? Paano mabilis na masaktan ni Francis si Sister Ryan? Isang mahinang tawa ang nagmula sa gilid ng field. Ang tao ay si Roldan. Pero hindi siya naglakas loob na isigaw ito. Katabi niya si Reka at Balmond na parehong natulala. Reka. Isa pang pangunahing disipulo. Narinig ko na hindi rin simple ang Balmond na iyon. Malamang siya ang pinakatalentadong disipulo sa mga panloob na disipulo. Pinag-usapan ng mga tao. Parami ng parami ang mga disipulo na nagsimulang magtipon at makita ang sitwasyong ito, nagpakawala ng hininga si Francis. Naging inner disciple lang siya at hindi magpapabuli si Sister Ryan ng newbie sa harap ng lahat. Haha Sister Ryan, mukhang hindi ito isang bagay na gagawin mo ang pambubuli sa isang bagong inner disciple. Isang nangingibabaw na boses ang tumunog mula sa kabilang panig ng field at ang may-ari ng boses na ito ay tumalon sa hangin. Punong disipulo, Marcin. Bulalas ng karamihan dahil maraming babaeng disipulo ang may mga mukha ng paghanga. Ang bagong dating nakabataan ay 17 hanggang 18 years old at ubod ng gwapo. Hindi lang siya maganda, kaakit-akit din siya. Ang mga normal na panloob na disipulo ay hindi maglalakas loob na manghimasok sa mga bagay ni Sister Ryan, ngunit ang taong ito ay hindi natakot. Marcin, ikalawang niranggo sa 10 pangunahing disipulo, na nasa 5th sky ng Ascended Realm at isang mainit na kandidato para sa susunod na head disciple. Ang impormasyon tungkol sa taong ito ay lumitaw sa isip ni Francis. Nitong mga nakaraang araw, narinig niya ang tungkol sa sitwasyon ng mga panloob na disipulo mula kay Myra at kasamahan. Ang mga elite na panloob na disipulo ay ang mga pangunahing disipulo, ngunit may limitasyon para sa parehong panloob at pangunahing mga disipulo, ang edad ng isang tao ay hindi dapat lumampas sa 30. Kapag sila ay mas matanda sa 30, parehong pangunahing mga disipulo at ang punong disipulo ay itatalaga sa kani-kanilang mga gawain sa clan. Malamang, ang kasalukuyang head disciple ay umaabot sa edad na 31 at sa makatuwid, parehong maglalaban sina Sister Ryan at Marcin para sa head disciple position. But in terms of cultivation, Sister Ryan ay medyo mahina kaysa kay Marcin dahil siya ay nasa peak 4th sky lamang habang si Marcin ay nasa 5th. Ang tanging tao na may karapatang makipagkompetensya kay Marcin ay si Xander, ang pangunahing disipulo na nasa 2nd pwesto, na nasa 5th sky din. Marcin. Huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo dahil lang naabot mo ang 5th sky. Walang nakakaalam kung kanino mapupunta ang posisyon ng head disciple. Malamig na tumawa si Sister Ryan habang nakaharap si Marcin. Sa pagdating ni Marcin, ang pressure ni Francis ay nabawasan ng husto dahil ang atensyon ng karamihan ay naakit sa dalawang pangunahing disipulo. Tulad ni Francis at ko. Papatakas na sana. Anong pangalan mo? Lumingon si Marcin nang walang babala at tinanong si Francis. Binati ni Francis si Brother Marcin. Bahagyang huminto si Francis. Tinanggo ni Marcin ang kanyang ulo pagkatapos ay mariing sinabi, Francis, tama ba? Binabalaan kita, ang buhay ay mas mahalaga kaysa lightning wind palm.
Pagkatapos ay tumalikod na siya at umalis habang humihinga ng malalim. Ang buhay ay mas mahalaga kaysa Lightning Wind Palm. Bakit siya babalaan ni Marcin? Alam ng maraming panloob na disipulong naruroon kung gaano kakilakilabot ang Lightning Wind Palm. Lightning Wind Palm. Nag-iba ang ekspresyon ni Sister Ryan habang tinitigan niya si Francis ng komplikado. Si Marcin ay may mabuting kaibigan na nagsanay ng Lightning Wind Palm, ngunit hindi na niya kailangan pang sabihin dahil naiintindihan na ni Francis. Ang kaibigan ni Marcin ay nagsanay ng Lightning Wind Palm, ngunit siya ay namatay na ngayon. Hindi nakakagulat na binalaan siya ni Marcin. Nang makitang hindi ipinagpatuloy ni Sister Ryan ang panggugulo sa kanya, tumalikod si Francis at umalis. Ang kanyang sariling landas ay kanya at hindi ng ibang tao. Pinipigilan ni Francis ang lahat ng panganib sa pinakamaliit gamit ang kanyang misteryosong kaliwang mata sa pamamagitan ng pagkontrol sa anumang maaaring mangyari sa kanyang kamay. Habang sinasanay ang kasanayang ito, nalaman ni Francis na halos isinulat ang Lightning Wind Palm na parang kakalikha pa lang at hindi pa naperpekto. Sa makatuwid, paulit-ulit niyang siniyasat ang bawat hakbang upang makahanap ng anumang mga depekto at sinubukan niyang gawing perpekto ang kasanayan tulad ng kung paano niya ginawa ang mga array. Ngunit ang panganib pati na rin ang kasanayang kasangkot ay hindi malapit sa kung paano inayos ang mga array. Brat na nagngangalang Hanford, kung patuloy kang magsasanay sa Lightning Wind Palm, wala kang kahit na maliit na pagkakataon na habulin si Sister Ran. Ang malamig at nakikiramay na boses ni Sister Ryan. Nang marinig ito, agad na namula ang mukha ni Ryan habang hinihila niya ang manggas ni Sister Ryan. Hindi sumagot si Francis nang marinig niya ito. Kalmado siya habang lumilipad sa ere ang asher niyang buhok. Kaya siya ay baliw. Umiling si Sister Ryan, walang matino ang nakatuto ng kasanayang ito. Parami ng parami ang mga panloob na disipulo na nagtipon sa field at sa 10 pangunahing mga disipulo siyam ang naruroon, tanging ang head na disipulo ang wala rito. Inilibot ng tingin ni Francis ang grupo at nakita sina Rochelle at Yuan Hao. Sina Rochelle at Yuan Hao ay parehong naging panloob na disipulo kaagad. Ang lalaking iyon ay isang panloob na disipulo ngayon. Medyo nagulat si Rochelle nang makita niya si Francis. Sa grupo ng mga tao, nakita rin ni Francis sina Balmond at Roldan. Malamig nang umiti sa kanya ang huli nang magtama ang kanilang mga mata, habang si Balmond naman ay walang ekspresyon na parang walang makakaabala sa kanya. Brother Bay, hindi mo bababatiin si Francis? Bahagyang ngumiti si Ryan. Ngumisi si Balmond, nakipagkasundo na ako sa kanya para ayusin ito sa clan. Naabot niya ang second sky ng Ascended Realm ilang araw na ang nakalipas at lubos siyang kumpiyansa. Hindi nagtagal, nakarating na ang karamihan sa mga tao habang ang ilan ay umalis na para gawin ang kanilang mga gawain sa labas ng clan at hindi pa bumabalik. Mayroong 2 bagay na kailangan kong sabihin. Isang maliwanag na boses ang umalangaw-ngaw sa buong field. Ang tao ay si Vice Head Lee ng Central Hall Division. Tumahimik ang lugar kahit ang mga pangunahing disipulo ay hindi nang ahas na gumawa ng ingay. Ang unang bagay ay tungkol sa mga head disciples. Gaya ng alam mo, ang head disciple ay magiging 31 na sa loob ng ilang buwan at sa natitirang 9 na core disciples, isang head disciple ang pipiliin. Walang ekspresyon ang boses ni Vice Head Lee. Alam ng lahat ang tungkol sa kompetisyon tungkol sa head disciple, ngunit hindi sila interesado dahil ang mga core disciples lang ang maaaring kumuha ng pwestong iyon. Alam din ni Francis na wala itong kinalaman sa kanya. Kahit sinong pangunahing disipulo ay nasa 4th sky ng Ascended Realm. Ang pangalawang bagay ay tungkol sa Floating Crest Trial. Agad na nag-usap ang mga tao nang matapos ang pangungusap ni Vice Head Lee. Ang mga disipulo ay tuwang-tuwa at inaasahan, habang ang mga pangunahing disipulo, lalo na ang mga nakatatanda ay walang reaksyon. Ang Floating Crest Trial ay isang beses bawat 5 taon at ang mga nakatatanda ay dumalo na rito. Magsisimula ang Floating Crest Trial sa loob ng 3 buwan. Tulad ng dati, 10 tao lang ang lalahok sa Floating Crest Trial. Magkakaroon ng pagsubok kalahating buwan bago ang trial para kumpirmahin ang 10 kalahok. Inihayag ni Vice Head Lee. 10 spot para sa Floating Crest Trial na nangyari isang beses bawat 5 taon. Nang marinig ito, kahit si Roldan ay hindi napigilan ang kanyang pananabik.
Noong nakaraan, 13 taong gulang pa lang ako at nasa second sky lang ako ng Ascended Realm. Sinabi sa akin ni Master na maghintay para sa susunod na pagsubok at mauna na ako. Nagningning sa mga mata ni Marson ang kumpiyansa at layunin ng labanan. Ang Floating Crest Trial at ang Head Disciple Battle ay gaganapin sa loob ng ilang buwan. Maaari na itong isipin na ang Broken Moon Clan ay hindi magiging mapayapa. 143 Heavenly Wind God Technique. Nang marinig ang tungkol sa labanan ng Head Disciple at ang Floating Crest Trial, lahat ng panloob na disipulo ay nasa sabik. Ngumiti si Vice Headley at tumango bilang kasiyahan. Sa gitna ng mga panloob na disipulo, si Francis ay nasa first sky lamang ng Ascended Realm, sa ibaba ng ibaba. Ngunit dahil sa kanyang kaliwang mata at Asher na dugo, siya ay lubos na kumpiyansa. Mula nang marating niya ang Ascended Realm, hindi pa nasubukan ni Francis kung anong uri ng kapangyarihan ang tunay na taglay ng kanyang katawan. Pagkatapos magsalita ni Vice Headley tungkol sa dalawang bagay, sinabi niya ang ilang iba pang maliliit na usapan tulad ng babala sa ilang mga disipulo sa hindi pagkumpleto ng kanilang gawain. Alam ni Francis na ang mga panloob na disipulo ay libre sa halos lahat ng oras at nakatanggap sila ng mga mapagkukunan mula sa clan. Ngunit ayon sa mga patakaran, ang isang panloob na disipulo ay kailangang kumpletuhin ang isang gawain tuwing 2 buwan. Gusto pa nga ng ilang panloob na disipulo na gumawa ng higit pa, para makakuha sila ng mas maraming puntos na kontribusyon. Ang mga kontribusyong puntos na ito ay katulad ng mga battle points sa Gaius Palace, maaari silang palitan ng mga armas, kasanayan, table tasks at iba pa. Sa Broken Moon Clan, maaaring magboluntaryo ang mga inner disciples na gumawa ng ilang gawain bukod sa itinalaga sa kanila. Kung sapat ang kontribusyon ng isa, maaari silang pumasok sa Hollow Building. Ang Genius Sword ni Zoren ay isang mababang uri ng mortal na armas at ito ay binili sa pamamagitan ng mga kontribusyon na puntos, kaya walang inner disciple ang magsasabi na sila ay may napakaraming kontribusyon na puntos. Pagkatapos na maging matatag ang aking paglilinang, pupunta rin ako at tatanggap ng ilang mga gawain. Napaisip si Francis. Kung iisipin, ang kanyang mga battle points sa Gaius Palace ay una sa lahat ng mga disipulo at lahat ito ay dahil sa mga kakayahan ng kanyang kaliwang mata sa labanan. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay natapos ang pagtitipon at ang mga disipulo ay lumakad sa kani-kanilang mga lakad. Ang mga panloob na disipulo ay may sariling mga bilog. Halimbawa, si Roldan, Balmond, Rekka ay isang bilog at si Francis, Asher, Myra pati na rin si Fulton ay isang bilog. Nagpapasalamat si Fulton, salamat kay kapatid na Hanford noon. Si Asher at Myra ay bahagyang nagkasala. Pagkatapos ng lahat, si Fulton ay nabuli ngunit hindi man lang sila ng ahas na gumawa ng anuman. Si Asher ay labis na inis at nagkaroon siya ng ideya na iwanan sina Francis at Fulton. Una, sina Fulton at Francis ay parehong nasaktan ng iba pang mga disipulo na mas malakas kaysa sa kanila. Ito ay partikular na para kay Francis na nakasakit sa mga pangunahing disipulo. Pangalawa, ang talento at potensyal nina Francis at Fulton ay parehong katamtaman, kaya walang anumang makukuha sa pakikipagkaibigan sa kanila. Malamig na tumawa si Asher at gusto niyang mabilis na maalis ang mga ito. Sa pagtingin sa figure ni Asher, nagkatinginan sina Francis at Fulton at umiling. Ang talento ni Francis sa pagpino ng tableta ay napakahusay, ngunit pinili niya ang Lightning Wind Palm. Bumantong hininga si Myra. Wala siyang sinabi habang umalis. Bilang prinsesa ng Cloud Country, namumuhunan siya kay Francis. Ngunit pinili ng huli ang landas ng paglilinang at ang Lightning Wind Palm, kaya nakatadhana siyang mabaygo. Nagpasya si Myra na tumulong sa ilang iba pang mahuhusay na disipulo dahil hindi siya masyadong umaasa kay Francis. Pagkatapos magpaalam kay Fulton, bumalik si Francis sa kanyang sariling lugar. Ang kanyang kasalukuyang layunin sa ngayon ay dagdagan ang kanyang paglilinang sa pamamagitan ng pagsasama ng dalawang true forces. Sa isang kisap mata, kalahating buwan na ang lumipas at ang dalawang true forces sa katawan ni Francis ay nagsanib na sa wakas. Pangunahing Silver Air True Force ang True Force dahil hindi na masanay ang Returning Breath True Force. Malinaw, ang bagong Silver Air True Force ay naglalaman ng ilang katangian ng Returning Breath True Force. Ang bilis ng pagsasama ay mas mabilis kaysa sa inaasahan ko.
Ang aking paglilinang ay umabot na sa mga huling yugto ng First Sky. Tumango si Francis. Habang pinagsasama-sama niya ang puwersa, paminsan-minsan ay pumupunta siya sa Thousand Leaf Pond para pagandahin ang kanyang katawan. Naabot niya ang mga huling yugto ng First Sky sa loob lamang ng isang buwan. Ang bilis na ito ay itinuturing na napakabilis. Kahit na ang mga disipulo na may mga elder na sumusuporta sa kanila ay maaari lamang maging napakabilis. Matapos maabot ng kanyang cultivation ang mga huling yugto ng First Sky, si Francis ay nagkaroon ng isa pang layunin, pumili ng isa pang kasanayan sa lakas ng loob, ngunit hindi siya kaagad pumunta sa Hollow Building. Sa loob ng sukat sa kanyang kaliwang mata, isang napakalaking komplikadong hanay ang lumitaw. Habang pinagsasama-sama ni Francis ang puwersa, hindi siya sumuko sa pag-unawa sa mga istruktura ng hanay ng Hollow Building. Ngayon ay nasuri na niya ang istruktura ng array, ngunit mahirap itong ganap na kontrolin. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang pinakamahusay na mga master ng array ay naunawaan lamang ang 20 hanggang 30% nito. Ngunit si Francis ay may sariling kalamangan at iyon ay nakita niya ang array structure at itinatak ito sa kanyang isipan. Sa makatuwid, naintindihan niya ang 70 hanggang 80% ng array na nalampasan ang lahat ng iba pang mga master ng array. Sa mga susunod na araw, nakatuon lamang si Francis sa pagsusuri at pag-unawa sa array. Ito ang kanyang conclusion. Siya ay may 70% kumpiyansa na masira ang hanay, ngunit magiging mahirap na hindi hayaan ang elder na nagbabantay sa gusali na maramdaman ito. Ang tanging paraan ay ang pumasok sa mga butas sa hanay at tingnan kung mayroong anumang mga libro sa paligid. Kung siya ay mapalad, maaari siyang makakuha ng magagandang kasanayan. Ngunit kung siya ay sawi, wala siyang makukuha, ngunit ang bentahe nito ay hindi maramdaman ng elder na may mali. Pagkalipas ng ilang araw, umalis si Francis sa lugar kung saan siya nakatira at nagtungo sa Hollow Building. Pagdating niya sa gusali sa pangalawang pagkakataon, inilabas niya ang kanyang panloob na disciple token sa pagkakataong ito at kasama nito, maaari siyang pumili ng anumang middle-class mortal na kasanayan sa gusali. Hindi nagtagal ay pumasok siya sa maulap na lugar kung saan lumutang ang lahat ng jade slip sa hangin. Huminga ng malalim si Francis at bahagyang ginalaw niya ang eye patch, para makita lang niya ang kanyang kaliwang mata. Sa view ng kanyang kaliwang mata, lumitaw ang isang mas malinaw na istruktura ng array. Magaling, mas marami akong nakikitang flaws ngayon dahil sa level up na ang mata. Bumilis ang tibok ng puso ni Francis. Yumuko siya bago biglang umatras at inabot. Sure! Isang silver jade slip ang lumitaw sa kanyang kaliwang mata at ginamit niya ang butas sa array para makuha ang jade slip na ito. Ang slip na ito ay hindi dapat lumitaw sa lugar na ito, ngunit nangyari ito. Silver. Tuwang-tuwa si Francis. Karamihan sa mga jade slip ay bronze at silver slips ay nangangahulugan ng high-class mortal skills. Iniskan ni Francis ang slip at nalaman niyang ito ay isang high-class mortal sword skill. Napabuntong hininga siya at kinopya ang laman nito. Ilang saglit pa, isang silver light na naman ang kumislap. Nasalo ni Francis ang jade slip sa kanyang kamay at matapos itong tingnan gamit ang kaliwang mata, ibinalik niya ito sa kung saan niya ito nakuha. Ang skill na ito ay isang high-class mortal movement na kasanayan, ngunit si Francis ay mayroon ng illusion fish picture. Ang kailangan niya ay isang inner strength skill. Nang magnakaw na naman siya sa pangatlong pagkakataon, lumundag ang kaliwang mata niya at pinigilan ang kamay niya sa paggalaw. Sa sandaling ito, isang kakaibang enerhiya sa pag-iisip ang sumagi sa kanya. Ito dapat ang espiritual na kahulugan ng mga nasa true spirit realms. Naisip ni Francis. Ang spiritual sense ay isang enerhiya na nilikha ng mga nasa fourth sky o mas mataas maliban kung mayroon silang mga espesyal na kasanayan. Ang espiritual na kahulugan noon ay dapat na pag-aari ng elder na nagbabantay sa Hollow Building na casual na tumitingin sa paligid. Matapos maghintay ng kaunti upang matiyak na walang ibang gumagalaw, naglabas si Francis ng isa pang jade slip. Heavenly Wind God Technique, high-class mortal skill at isa sa mga elite sa gitna ng klase nito. Ang kasanayang ito ay maaaring magpapataas ng bilis ng kung saan ang tunay na puwersa ay pinalapot. Kapag sinanay sa mababang antas, ang tunay na puwersa ay magiging parang mga wind blades na tumatagos sa putik. Kapag sinanay sa mataas na antas, maaari pa itong tumagos sa mababang grade mortal weapons.
Hindi mapigilan ni Francis na matuwa habang binabasa niya ang paglalarawan. Ang kasanayang ito ay angkop para sa kanya. Una, nagpakadalubhasa siya sa hangin at may magandang matibay na pundasyon. Pangalawa, ang tunay na puwersa ay maaaring i-condensed sa mas mataas na bilis, na nangangahulugan na siya ay may malaking kalamangan. Kailangang malaman ng isa na ang mga normal na panloob na disipulo ay natuto lamang ng middle-class mortal na kasanayan. Hindi lamang ang Heavenly Wind God Technique ay isang high-class mortal na kasanayan, ito ay isa sa mga pinakamahusay na high-class na kasanayan. Ang mga kasanayang may elemento ng hangin at apoy ay bihira at nakatutok sila sa bilis dagdag o pensa. Sa ganitong paraan hanggat hindi ipinakita ni Francis ang kasanayang ito, walang makakaalam. Ikaw pala. Kinumpirma ni Francis ang katotohanan na ang Heavenly Wind God Technique ang magiging pangunahing kasanayan niya. Ngayong nakamit na ang kanyang layunin, wala nang ibang kinuha si Francis. Ang dahilan kung bakit hindi siya naghanap ng higit pa ay dahil isa, limitado ang oras, dalawa, may pagkakataon na malaman. Para sa natitirang oras, kinuha ni Francis ang isang skill name na Heavenly Air Wind Technique. Hahaha, ang Heavenly Air Wind Technique na ito ay ang pinasimpleng bersyon ng Heavenly Wind God Technique. Tumango si Francis sa kanyang ulo bilang kasiyahan. Sa ganitong paraan maaaring magkaila ang kanyang Heavenly Wind God Technique. Kasabay nito, ang kasanayang pinili niya ay naitala ng hollow building. Hollow building, sa loob ng isang nakatagong silid. Francis, Heavenly Air Wind Technique, ma'am. Siya ang pumili ng lightning wind palm noong nakaraan. Bulong ng isang matandang lalaki. Sa oras na ito, lumabas si Francis ng gusali na may ilang high-class mortal na kasanayan at middle-class na kasanayan sa Heavenly Air Wind Technique. Siyempre, ang pinakamahalaga ay ang Heavenly Wind God Technique pa rin. Pagkatapos bumalik, nalaman ni Francis na ang kasanayang ito ay puno ng kaliwanagan. Napabulala si Francis at nalaman niyang nakita niya ang Heavenly Wind God Technique na ito sa isang lugar noon. 144. Ang layunin sa loob ng Heavenly Wind God Technique ay naramdaman na pareho at iniisip ito, ang kasanayang ito ay may elemento ng hangin. Kaya may mga bagay na natutunan na niya mula sa 4 na wind stances at sa mysterious wind palm. Maging ang lightning wind palm ay may hangin bilang batayan para magpatawag ng kidlat, kaya pagkatapos basahin ito ng isang beses, naintindihan ni Francis ang 10 hanggang 20% nito. Kung may ibang tao sa clan dito, magugulat sila. Ang pagkakaiba sa pagitan ng bawat klase ay napakalaki at ang mababang klase ng mortal na kasanayan ay ang banal na martial arts sa mortal na mundo. Para sa mga disipulo ng clan gayunpaman, ang isang mababang klaseng mortal na kasanayan ay hindi mahirap unawain, kailangan lang ng isang tao na gumugol ng oras upang sanayin ito sa pinakamataas na antas. Ngunit ang kahirapan ng middle class mortal skills ay doble kaysa sa low class na kasanayan. Ang normal na panloob ng mga disipulo ay mayroon lamang isang middle class na kasanayan at isang maliit na bilang ay may dalawa. Tulad ng para sa high class mortal na kasanayan, mayroon lamang 100 hanggang 200 sa mga kasanayang ito sa Broken Moon Clan. Kahit na nakuha ito ng isang disipulo sa ilalim ng Fourth Sky of the Ascended Realm, mahirap para sa kanila na intindihin. Sa makatuwid, kakaunting bilang lamang ng mga pangunahing disipulo na may mahusay na talento, potensyal at pangunawa ang pinahintulutang matuto ng high-class mortal na kasanayan. Isang beses lang ito nabasa ni Francis at naintindihan na niya ang 10 hanggang 20% nito. Pangunahing ito ay dahil sa 2 puntos. Matapos mag-upgrade ang kanyang kaliwang mata, tumaas ang antas ng kanyang pangunawa. Karamihan sa mga kasanayang natutunan ni Francis ay katulad ng Heavenly Wind God Technique. Sa parehong araw, sinimulan ni Francis na pag-aralan ang Heavenly Wind God Technique, binasa din niya ang pinasimpleng bersyon, Heavenly Air Wind Technique. Ang mga alituntunin ng clan ay nakasaad na ang mga kasanayan sa hollow building ay hindi dapat ipamahagi kung hindi ay mapilayan ang paglilinang ng tao. Si Francis ay hindi nakakuha ng pahintulot mula sa clan at kahit na ang kasanayang ito ay hindi na ipamahagi, magiging mahirap pa rin kung malaman nila. Ang pinasimpleng bersyon, ang Heavenly Wind God Technique ay maaaring pagtakpan ito. Makalipas ang kalahating araw.
Si Francis ay pumasok sa beginner level at ang tunay na puwersa sa kanyang katawan ay maliksi at mabilis. Pagkalipas ng 2 araw, ang lahat ng kanyang tunay na puwersa ay naging Heavenly Wind True Force. Sinubukan ito ni Francis at ang bilis ng condensing ng Heavenly Wind True Force ay napakabilis at naglalaman ito ng talas mula sa partial wind stance, ngunit ito ay mas malalim. Habang mas marami siyang natutunan, mas nagulat si Francis. Ang Heavenly Wind God Technique ay naglalaman ng lahat ng enlightenment mula sa unang 3 stance ng 4 na wind stances. Ang True Force ay katulad ng panloob na lakas ng lightly floating fairy, mabilis, maliksi at matalas. Biglang napagtanto ni Francis na ang isang galaw sa Heavenly Wind God Technique ay eksaktong kapareho ng kanyang mysterious wind palm. Kahit na ang Heavenly Wind God Technique ay nagsanay ng tunay na puwersa, mayroon pa ring mga galaw na nakapaloob at isa sa mga ito, na pinangalanang rotating sharp stance, ay lubos na katulad ng kanyang mysterious wind palm. Kahit na sa pinasimpleng bersyon, ang Heavenly Air Wind Technique ay may katulad na hakbang na pinangalanang rotating sword palm. Sinasanay ba ni Rhea ng Heavenly Air Wind Technique o ang Heavenly Wind God Technique? Napaisip si Francis habang nag-flash sa kanyang isipan ang eksena. Si Rhea ay medyo bata pa, ngunit siya ay halos nasa 3rd sky ng Ascended Realm. Kung nagsanay siya sa Heavenly Wind God Technique, hindi magiging simple ang background niya. Pinipigilan ng linyang ito ng walang kwentang pag-iisip, muling ipinalibot ni Francis ang Heavenly Wind True Force. Ang dami niyang ginawa. Mas nakakatakot ang nakita niya. Gamit ang Heavenly Wind God Technique bilang batayan, ang kanyang Lightning Wind Palm ay nasa isang ganap na bagong antas. Sa loob ng ilang araw, ang cultivation ni Francis ay naging matatag sa peak 1st sky of the Ascended Realm. Dahil natutunan niya ang Heavenly Wind God Technique at Lightning Wind Palm, naniwala si Francis na walang sinuman sa ilalim ng 3rd sky ng Ascended Realm ang makakapagbanta sa kanya. Ang mga buto ni Francis ay medyo lipis na pagkatapos magtanim ng ilang araw ng sunod-sunod. Paglabas niya ng pinto, nakita niya ang isang espesyal na sulat na nakadikit sa pinto at may nakakurbadong buwan. Alam ni Francis na ang simbolo na ito ay nangangahulugan na ang liham na ito ay ang misyon na kailangan niyang tapusin ng clan. Bawat 2 buwan, kailangang tapusin ng Inner Disciple ang isang clan mission at kapag natapos na ito, makakakuha sila ng ilang kontribusyon at Primal Crystal Stone bilang reward. Kung sila ay nabigo, ang isang tiyak na halaga ng mga puntos ng kontribusyon ay ibabawas at kung ang isa ay patuloy na nabigo, sila ay maaaring ma-kick out sa clan. Ang gawain ng clan. Kumikislap ang mga mata ni Francis habang binubuksan niya ang sulat. Kapag ang clan ay nagtalaga ng misyon, isa sa alang-alang nila ang paglilinang ng mga disipulo, upang ang mahihinang mga disipulo ay hindi makakuha ng napakahirap na misyon. Ang ilan sa mga mas mahirap na misyon ay nangangailangan ng isang grupo ng mga disipulo upang tapusin ng sama-sama. Dahil ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng misyon si Francis, medyo nasasabik siya at umaasa. Misyon, upang mahanap ang pinagmulan ng salot ng pamilya Slider at mahanap ang dahilan kung bakit namatay ang pinuno ng pamilya na si Xing Chen. May dagdag na pabuya kung mapatay ang pumatay. Napakasimple ng misyon at mayroong paglalarawan tungkol sa pamilya Slider. Alam ni Francis ang tungkol sa pamilyang Slider dahil isa ito sa malalaking pamilya ng Cloud Country. Ang ulo ng pamilya, si Clyde, ay nasa 2nd sky ng Ascended Realm, kapareho ni Lord Gaius. Ang pinagsamang lakas ng pamilya Slider ay isang par sa Gaius Palace. Sa nakalipas na ilang buwan, nagkaroon ng kakaibang salot at namatay ang ulo ng pamilya. Nag-away ang 2 anak para makuha ang posisyon ng ulo ng pamilya. May babala ang sulat, may mga palatandaan ng mga magsasaka mula sa ibang bansa. Kung may mga kaaway na hindi mo kayang pantayan, maaari kang umatras at tumawag sa clan para sa tulong. Nireranggo ang misyon, 2.5 bituin na may posibilidad na umabot ito sa 3 bituin. Ang mga misyon ng clan ay may kabuoang 7 bituin at bawat bituin ay tumutugma sa 7 skies. Nangangahulugan ng 2.5 star na kailangan ng isa ng kahit man lang 3rd sky cultivator o maraming 2nd sky cultivator. Ang misyon na ito ay 2.5 bituin, hindi isang bagay na karaniwang mayroon ang isang baguhan.
Kumislap ang liwanag sa mga mata ni Francis at tulad ng inaasahan niya, natagpuan niya ang iba pang miyembro ng grupo, Hwang Yun, Zoren, Asher, Francis, Fulton. Kapitan, Hwang Yun. Peak Second Sky ng Ascended Realm. Pangalawang Kapitan, Zoren. Second Sky ng Ascended Realm. Sa pagtingin sa mga miyembro ng grupo, may kakaibang pakiramdam si Francis na ang misyon sa pagkakataong ito ay hindi simple. Mula sa panlabas, tila ang misyon na ito ay pinangunahan ng 2 disipulo sa Second Sky at ang iba pang 3 ay pawang mga elite sa First Sky lalo na noong sina Francis at Fulton ay dating parehong nangungunang panlabas na disipulo. Ang isang komposisyon na tulad nito ay angkop. Ngunit kung ang isa ay lalayo pa, makikita nilang si Zoren ay may alitan kina Francis at Fulton. Para naman kay Asher, naputol na rin ang relasyon niya sa dalawa. Ang kapitan na si Hwang Yun ang may pinakamataas na cultivation, ngunit walang alam si Francis tungkol sa kanya. Gantimpala sa misyon, pagkumpleto ng mga pangunahing kinakailangan katumbas 100 substandard na kristal na primal na bato, 100 na kontribusyon na puntos. Pagpatay sa mamamatay tao katumbas dagdag na 200 kristal na primal na bato at 200 kontribusyon na puntos. At least ang gantimpala ay masagana. Malamig na tumawa si Francis. Kuya Hanford. Sa sandaling ito, lumapit si Fulton. Isang sulat na eksaktong kapareho ng kay Francis ang nasa kanyang kamay at dumiretso siya sa punto, ano sa palagay mo ang misyon na ito? Hindi magiging smooth ang misyon. Kung tayong dalawa lang, baka mas malaki pa ang chance natin na magtagumpay. Ngumiti ng malalim si Francis. Bahagyang natigilan si Fulton, napakalinaw ng kahulugan ni Francis. Ang kabuuang lakas ng grupo ay medyo malakas, ngunit ang mga awayan sa grupo ay naging dahilan upang hindi sila magtulungan ng maayos. Mas gusto niyang gawin ang misyon na ito ng mag-isa at tulungan siya ni Fulton. Sino itong Hwang Yun? Tanong ni Francis. Si Hwang Yun ang pinuno ng grupo. Ang taong ito ay inilagay sa top 3 sa gitna ng mga disipulo sa Second Sky ng Ascended Realm at tila may koneksyon siya kay Reka. Sagot ni Fulton. Reka. Ang disipulo ng Emerson Master. Bumilis ang tibok ng puso ni Francis, mukhang tama siya. Kung hindi siya nagkakamali, si Emerson Master o ibang tao ay kinalikot ang gawain. Upang ang misyong ito ay maging banta sa buhay. Ang pinunong si Hwang Yun ay isang elite ng Second Sky at ang vice captain na si Zoren ay nagkaroon ng away kina Francis at Fulton. Si Asher ay malamang na pumunta din sa kanilang tabi. Ang misyon na ito ay naglalayon kina Francis at Fulton. Si Francis ay bahagyang nagkasala dahil ang misyon ay dapat na nakatutok sa kanya ng higit kay Fulton. 3 araw ang misyon at naghanda si Francis. Para sa mga armas, kinuha niya ang Golden Stairs Bow na orihinal na mula sa pamilya Hanford. Dinala niya ito sa panday at tinansya nila na ito ay kalahating mortal na armas, ibig sabihin ay mas mababa lang ito sa Genius Sword ni Zoren. Ngunit naniniwala si Francis na kapag ginamit niya ang Golden Stairs Bow, ang mga nasa First Sky ay hindi problema at maaari pa niyang bantay ng mga nasa Second Sky. Bukod doon, uminom din siya ng mga gamot, detoxification pills at iba pa. Para sa misyon na ito, si Francis ay napakatumpak at gumawa siya ng mga karagdagang paghahanda. Naplano na niya ang pinakamasama at ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari ay ang misyon na ito ay nakatutok sa kanya at maaaring magbanta sa kanyang buhay. Ang tanging magandang bagay ay nais lamang ng mga disipulo ng Emerson Master na pigilan ang kanyang paglaki. Makalipas ang 3 araw. Ang grupo ng 5 patungo sa pamilya Slider ay nagtipon. Walang ekspresyon ang kapitan na si Hwang Yun. Mag-behave kayong dalawa. Kung may nangyaring masama, responsibilidad nyo na. Si Vice Captain Zoren ay malamig na tumingin kina Francis at Fulton. Masayang tumingin si Asher sa dalawa na nagpatunay sa mga hula ng huli. Kasabay nito, 2 tao ang nakatayo sa isang burol na ilang milya ang layo. Brother Reka, ang misyon na ito ay napakahirap para sa kanila. Magiging masyadong kasiya siya para sa kanya kung mamatay siya. Medyo ayaw ni Roldan. 145.
Pagkalipas ng ilang araw, dumating sa lugar ng pamilya Slider ang grupo na binubuo nina Hwang Yun, Zoren, Asher, Francis, at Fulton. Ito ay nasa isang canyon malapit sa mga hangganan ng bansa at hindi sila masyadong nakikipag-ugnayan sa labas. Hindi mahahanap ng mga normal na tao ang lugar na ito, ngunit dahil kontrolado ng Broken Moon Clan ang bansang ito, walang puwersa sa bansa ang makakapagtago sa kanila. Mula sa 1 hanggang 2 milya, ang 5 ay nakatayo sa itaas ng canyon at tumingin sa ibaba. Tahimik ang buong lugar kaya nakakatakot. Parang lahat ng tao doon ay namatay. Ang grupo ng 5 ay nakaramdam ng kakaibang aura at hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Mula sa mga ulat, sinabi na ang lugar ay nabalot ng salot at higit sa kalahati ng mga tao doon ay namatay. Bukod pa riyan, ang ulo ng pamilya na si Xing Chen ay namatay din sa isang aksidente. Francis, Fulton, pumunta kayong dalawa at tingnan ang sitwasyon doon. Utos ng kapitan na si Hwang Yun. Sa 5, si Hwang Yun ang may pinakamataas na cultivation at siya ang pinuno. Habang nasa daan, inutusan niya sina Francis at Fulton na gawin ang pinakamahirap na trabaho. Isang kislap ng puot ang lumitaw sa mga mata ni Zoren habang nakatingin siya sa direksyon kung saan nagpunta sina Francis at Fulton. Naghiwalay ang dalawa at tinungo ang lugar mula sa magkaibang direksyon. Teng! Tumalon si Francis sa pinakamataas na magagamit na bagay at sinuri niya ang lugar. Dahan-dahan niyang itinaas ang eye patch hanggang sa lumitaw ang tuktok ng kanyang Asher Eye, na tumingin sa buong lugar ng pamilya Slider. Sure! Sa isang iglap, isang mapa, ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang kanyang pag-unawa sa tanawin ng lugar ng pamilya Slider ay mas mahusay na ngayon kaysa sa ilang mga tao na ipinanganak dito. Ang ulat ay nagsasaad na ang salot ay nagbabanta sa buhay para sa sinumang nasa ilalim ng ika-7 ranggo ng Consolidated Realm, ngunit hindi ito gaanong para sa sinumang nasa itaas nito. Dahil siya ay nasa Ascended Realm, ang isang normal na salot ay hindi makakaapekto sa kanila. Sa makatuwid, si Francis ay nagtungo sa loob ng kanya nang walang pag-aalinlangan. Ipinakita lang niya kina Hwang Yun at Zoren na ginagawa niya ang kanyang trabaho. Sa loob ng canyon, ito ay patay na tahimik. Paminsan-minsan, may ilang tao sa 7th rank ng Consolidated Realm, ngunit lahat sila ay nasa kanilang mga huling hininga na nakahiga sa lupa. Iniskan sila ni Francis gamit ang kanyang kaliwang mata at nakita niyang may malabong purple na aura sa kanilang mga organo na humihigop sa kanilang buhay. Habang papasok siya ng mas malalim patungo sa gitna, nakita niya ang isang gusali na umaabot sa ilang ektarya na may maraming tao sa loob na buhay. Maraming tao ang nasa 7th rank o mas mataas at nakita pa ng kaliwang mata ni Francis ang nag-iisang matandang lalaki sa Ascended Realm. Kung tama ako, siya dapat ang mayordomo na nangangalaga sa pamilya Slider at sa taong humiling sa amin. Napaisip si Francis. Hindi nagtagal, dumating si Fulton mula sa ibang direksyon at nagsimula siyang makipag-usap sa mayordomo ng pamilya Slider. Ako ang mayordomo ng pamilya Slider, na pinangalanang Lee, at lubos akong nagpapasalamat na makita ka rito. Dahil alam ng matanda ang dahilan kung bakit dumating ang dalawa, may luha sa tuwa na umaagos sa kanyang mukha. Pagkatapos ay sinimulan niyang ilarawan ang salot at kung paano namatay ang ulo ng pamilya. Nagsimula ang salot kalahating taon na ang nakalilipas at pumasok ito sa kanya nang walang nakakaalam. Binalot na nito ngayon ang buong lugar. Sa kabutihang palad, nakatira ang pamilya Slider sa isang tiwangwang na lugar kaya hindi kumalat ang salot. Ang pagkamatay ni Clyde ay 1 buwan na ang nakalipas. Gabi na noon at ang ulo ng pamilya ay lumabas na mag-isa at ang mga tunog ng pakikipaglaban ay narinig sa mga puno. Pagdating namin, ang padre de pamilya ay namatay na. Sinabi ni Butler Lee sa kanila ang buong kwento. Sa wakas, lumuhad siya at nagmakaawa, nakikiusap ako sa inyong dalawa na tumulong na hanapin ang pinagmulan ng salot at hanapin ang tao. Nag-isip ng malalim si Francis pagkatapos niyang marinig ito. Sa hitsura, tila ang pagkamatay ng ulo ng pamilya ay halos kapareho ng yugto ng panahon ng salot. Ang taong nasa likod nito ay dapat na isang kapangyarihan at maaaring sila ay mula sa ibang bansa dahil nagawa niyang maikalat ang salot na ito at pumatay ng tao sa second sky ng Ascended Realm. Ito ay naiiba sa pagsusuri ng ulat.
Bakit papatayin ng tao ang ulo ng pamilya at gugulo ang pamilya Slider? Agad na naisip ni Francis ang dalawang salita, paghihiganti. Malapit na. Si Hwang Yun at ang dalawa pa ay dumating sa gitna ng property, at sinabi sa kanila nina Francis at Fulton ang impormasyon tungkol sa kanilang scouting. Pumunta tayo sa mga puno kung saan pinaglabanan ang labanan. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Hwang Yun. Ang mga puno ay kung saan naroon ang dalawa at ang mga marka ng labanan ay hindi pa natatanggal, ibig sabihin ay kusa itong iniwan dito. Nakatayo sa larangan ng digmaan, may kakaibang pakiramdam si Francis. Kaya naman mabilis niyang iniskan ang paligid gamit ang kaliwang mata, pero hindi siya umimik. Kumislap ang mga mata ni Hwang Yun at mabilis na nag-analisa, mula sa mga marka, tila ang paglilinang ng pumatay ay kapareho ng ulo ng pamilya ang pinakamataas na second sky ng Ascended Realm. Tama si Brother Hwang Yun. Mabilis na sumang-ayon sina Zoren at Asher. Sa daan, pareho silang sumang-ayon sa anumang sinabi ni Hwang Yun. Pagkatapos ay hiniling ni Hwang Yun na makita ang bangkay ng ulo ng pamilya. Ngunit ang bangkay ay inilibing kalahating buwan na ang nakakaraan at ang dalawang young masters ay kapwa tutol dito. Malamig na tumingin sa kanila si Zoren at pinilit sila ng kanyang second sky aura. Ang dalawang young masters ay nasa 8 at 9th rank lang ng Consolidated Realm, kaya paano sila makakalaban? Hindi nagtagal, sina Francis at Ko. Nakita ang nabubulok na katawan ng ulo ng pamilya. May ilang mga bali ng buto sa balikat at dibdib pati na rin ang iba pang mga marka. Hindi nila nakita na may mali sa katawan. Kasi naman, pumangit na ang mukha. Ang mga mata lang ni Francis ang kumikislap, ngunit hindi siya nagsalita. Kahit na siya, ang iba ay hindi mag-abala sa pakikinig. Sa parehong araw, sinundan ng 5 ang iba pang mga landas ngunit walang pag-unlad. Dito tayo mananatili ngayong gabi. Francis at Fulton, kayong dalawa ang may pananagutan sa pagpapatrolya ngayong gabi. Utos ni Hwang Yun. Siya ang pinuno at dapat makinig sa kanya ang lahat. May kakayahan pa nga ang kapitan na ipamahagi ang gantimpala. Nakipagpalitan ng tingin si Francis kay Fulton at nagpas siyang magbantay sa labas. Kuya Hanford, may nakita ka bang mga daanan? Tanong ni Fulton. Hindi. Nakangiting tumugon si Francis ngunit naramdaman ni Fulton na may nahanap ang una. Sa kanilang 4, tanging ang Asher na buhok na may isang mata na kabataan ang hindi nababasa. Sure! Isang itim na anino ang sumilay sa gilid ng kanilang mga mata. Sino nandyan? Sumigaw si Fulton at ginaising sina Hwang Yun, Asher, Zoren pati na rin ang dalawang young masters at ang mayordomo. May nakita kaming itim na anino papunta sa direksyon na iyon. Agad na sinabi ni Fulton. Itim na anino. Nagningning ang mga mata ni Hwang Yun matapos marinig ito. Kung mahuli nila ang pumatay, magkakaroon ng dagdag na gantimpala. Pumunta ka. Sundin mo. Naging berdeng blur ang kanyang figure habang mabilis na humahabol sa anino. Hindi man lang makita ni na Asher at Fulton kung paano gumalaw si Hwang Yun. Ang huli ay isa sa mga elite na panloob na disipulo sa Second Sky. Sa pangunguna ni Hwang Yun, sumunod agad ang iba. Hindi nagtagal, nakita ni Hwang Yun ang itim na anino sa kanyang harapan, na ang bilis ay medyo mas mabagal kaysa sa kanya. Saan ka tatakbo? Sigaw ni Hwang Yun habang pinapaikot niya ang kanyang Deep Red True Force, na nagtulak sa kanya palapit at palapit. Ziziziz. Kakatwang tumawa ang itim na anino at nawala sa mga puno kung saan namatay ang pamilya. Lumitaw ang pag-iingat sa mukha ni Hwang Yun nang huminto siya sa mga puno at hindi agad siya pumasok. Maya-maya ay dumating na ang iba at hindi na rin sila naglakas loob na pumasok. Fulton at Francis, pumasok kayong dalawa bilang scouts. Susunod kami sa inyo bilang suporta. Malamig na utos ni Hwang Yun. Umakyat ang galit mula kay Fulton, ginagamit ni Hwang Yun silang dalawa bilang kumpay ng kanyen. Pupunta ka ba o hindi? Maglakas loob ka bang sumalungat sa utos ng pinuno? Bulalas ni Zoren sa gilid, habang si Asher naman ay tumawa ng mapanukso. Ang grupo ng 5 ay nasa isang pagkapatas. How about hayaan niyo muna ako? Walang ekspresyong sinabi ni Francis. Nang marinig ito, ang iba ay tumigil.
Naunawaan ng lahat na ang itim na anino ay tiyak na nagplano ng isang bagay upang akayin sila dito. Isa pa, ang padre de pamilya mismo ang namatay dito. Kung patuloy tayong mag-alinlangan, mawawala ang pumatay. Ngumiti si Francis. Ang kanyang asher na buhok ay umihip sa hangin at kasabay ng kanyang isang mata ay tila napaka-misteryoso. Okay. Nakipagpalitan ng tingin si Huang Yun kay Zoren at tumango. May gustong sabihin si Fulton, ngunit hindi niya ginawa nang makita niya ang ngiti ni Francis. Sure. Si Francis ay naging isang tahimik na anino na bumagsak sa mga puno. Ang galing ng galaw ng batang iyan. Ang pagkagulat ay lumitaw sa mukha ni Huang Yun habang sumusunod siya. Nanguna si Francis, habang ang iba pang apat na ay napanatili ang isang tiyak na distansya sa likuran niya. Lahat sila ay nakarating na sa Ascended Realm at mayroon silang magandang paningin. Ngunit sa gabi, ito ay hindi kasing ganda ng araw. Nandyan na. Biglang nakita ni Francis ang itim na figure at agad itong hinabol. Huwag hayaan itong tumakas. Nakita rin ni Huang Yun ang figure at tuwang-tuwa siya. Sure. Naramdaman lang ng lahat ang pagtaas ng takbo ni Francis at sumanib sa gabi. Kuya Zhao. Kuya Hanford, nasaan ka? Sumigaw ang apat, ngunit walang tugon sa madilim na gabi. Parang si Francis ay nilamon ng kadiliman. Maaaring naabot na ni Francis ang kanyang wakas. Nag-alala at masaya si Zoren sa parehong oras. Ang apat na ay naghanap sa malapit sa loob ng mahabang panahon, ngunit si Francis ay hindi nakita kahit saan. Lahat ng ito ay dahil sa inyong mga bastard na takot sa kamatayan. Si Kuya Hanford ay 14 pa lang at pinona mo na siya. Galit na sabi ni Fulton, ngunit naramdaman niyang may mali sa pagkawala ni Francis. Leader Huang, masyadong kakaiba ang lugar na ito. Dapat tayong umatras at bumalik sa umaga. Iminungkahi ni Asher. Parehong tumango sina Huang Yun at Zoren matapos marinig ito. Ha. Gusto mong tumakbo? Huwag mo nang isipin. Isang kakaibang tawa ang umalangaw-ngaw sa mga puno. Boom! Nagsimulang yumanig ang buong kagubatan na parang may lindol. Hindi maganda. Agad na naging puti ang ekspresyon ng apat. 146. Nakaramdam ng matinding panginginig ang apat para itong isang halimaw na gumapang palabas sa ilalim ng lupa. Mag-ingat ang lahat. Malamang may array setup dito. Si Huang Yun ay kumilos ng mahinahon, ngunit isang patong ng malamig na pawis ang lumitaw sa kanyang palad. Sa takot sa hindi alam, nabuo ang apat na bilog na nakatalikod sa isa't isa habang iniskan ang kanilang paligid. Ang mga puno ay patuloy na nanginginig, ngunit ang apat na ay nanambalik ang kanilang katahimikan. Ang mga puno ay hindi talaga nanginginig, ang hanay ay nagdala ng mga ilusyon na ito sa amin. Matalim ang mga mata ni Zoren. Bilang mga panloob na disipulo, sina Huang Yun at Zoren ay parehong nakapunta sa maraming misyon at mayroon silang malawak na kaalaman. Ang array na ito ay isang illusion array na nanlinlang sa mga pandaman ng mga tao. Ngunit kahit na alam nila ito, ang apat na ay hindi naglakas loob na kumilos dahil lahat sila ay walang alam tungkol sa mga array. Sa labas ng grupo, si Francis lang ang nakakaalam tungkol sa mga arrays at siya ay misteryosong nawala kanina. Mga kabataan. Ang lugar na ito ang magiging lugar kung saan kayo ililibing. Isang malalim at paos na boses ang narinig at pagkatapos ay ang mga puno ay muli pa rin. Ang mga puno, damo at laryo ay hindi gumagalaw, isa lamang itong ilusyon. Gayunpaman, bago sila makahinga, ang mga linya ng malabong kulay ubing dugo ay nagsalubong sa pagitan ng mga puno. Ang malabong dugong kulay ube ay naglalaman ng kakaibang kapangyarihan, na nagpalamig sa kanila. Ang mga linya ay parang sapot ng gagamba na bumabalot sa lahat sa 100 yarda na radius. Lumitaw pa sa lupa ang malabong dugong kulay ube. Ang aking katawan at true force. Naramdaman ni Asher na ang kanyang paggalaw ay nadudurog at ang true force ay pinipigilan pa nga. Hindi maganda. Pumasok kami sa isang lason array. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Zoren. Noon lang, ang hanay ng ilusyon ay upang maakit ang kanilang atensyon ang tunay na hakbang ng pagpatay ay ang lason na ito. Ang lahat ay mabilis na lumabas ng kagubatan.
Bulalas ni Huang Yun habang ang isang malakas na true force ay lumundag mula sa kanya, na tumungo sa hanay na parang alon ng apoy. Ginamit din ni Zoren, Asher at Photon ang kanilang mortal skills. Weng! Isang malaking ipoy-po ang biglang lumitaw sa ibabaw ng grupo, na umikot at nagpadala ng mga alon ng malakas na hangin na humadlang sa kanilang paglipad. Plop! 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 Ilang talampakan pa lang ang itinaas nila sa lupa bago itinulak pabalik ng hangin. Ang lason pati na rin ang hangin ay parang karagatan, ito ay walang katapusan. Mga kabataan, pagkatapos pumasok sa Deadly Wind Illusion Poison Array, hindi na kayo makakaalis. Isang payat na nakasuot ng itim na tao ang lumitaw mula sa loob ng aura at siya ay may isang nakakalokong ngiti. Dahan daw ang lumapit ang taong nakasuot ng itim at naglabas ng masamang aura na naging sanhi ng paglamig ng hangin. Ang mga puso ng apat na ay agad na dumikit. Si Asher na may pinakamababang cultivation dito ay maputlang puti at hindi siya makahinga. Third Sky of the Ascended Realm. Sino ka? Isang patong ng malamig na pawis ang lumitaw sa noo ni Huang Yun. Ang misyon na ito ay 2.5 bituin lamang, ngunit may posibilidad na ma-promote sa 3 bituin at nangyari na ito ngayon. Kung ito ay isang normal na sitwasyon, ang grupo ay tiyak na makakalaban sa isang tao sa Third Sky at kahit na manalo. Ngunit sa sandaling ito, sila ay nasa Deadly Wind Illusion Poison Array. Clyde! Kamusta ka na? Bulalas ni Asher nang makita niya ang payat na taong nakasuot ng itim. Ano? Clyde, ang pinuno ng pamilya Slider. Si Huang Yun at ang iba pa ay nagulat lahat. Hindi sila naghinala sa mga sinabi ni Asher dahil ang huli ay nagmula sa pamilya Xiao, na may ilang relasyon sa pamilya Slider. Nakita ni Asher si Clyde ilang taon na ang nakakaraan at nakikilala pa rin niya siya ngayon, kahit na ang kanyang mukha ay kapansin-pansing nagbago. Tama, ako si Clyde. Ngayon ang araw ng inyong kamatayan. Bago kayo, marami pang namatay dito. Sa kanilang lahat, ang grupo ninyo ang pinakamalakas at kayong lahat ang magiging huling handog. Mabangis na ngumiti si Clyde, ngunit ang kanyang mga kalamnan sa mukha ay nawala na at sila ay kulay ube. Halata namang hindi na siya ganap na tao. Clyde, how dare you train in demonic and wicked skills? Ngayon, papatayin ka namin. Bulalas ni Huang Yun at lumitaw ang isang pilak na espada sa kanyang kamay. Ang sword na ito ay isang low-grade mortal weapon, na nagbigay daan sa kanya na hamanin ang mga cultivator sa Third Sky kahit na siya ay nasa Second Sky lang. Pang! Isang lilang ilaw ang kumislap at pinalipad ng ulo ng pamilya Slider si Huang Yun ng may slash. Paano ito posible? Halos lumuwa si Huang Yun ng isang subo ng dugo. Ang Green Moon Blade, sa kanyang kamay ay isang mortal na sandata na ibig sabihin ay napakatalas nito, ngunit hinarang ito ng kalaban gamit ang kanyang mga kamay. Ang susunod na sandali. Si Zoren na hawak ang kanyang genius sword ay nakipagtulungan kina Asher at Photon para salakayin si Clyde. Boom! 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 Isang alon ng purple na itim na aura ang lumitaw mula kay Clyde at pumulupot sa kanya na parang ahas humaharang sa kanilang mga pag-atake. Si Zoren ay mayroong mortal weapon, ang Genaiyu Sword, ngunit lahat ng pinsalang nalikha ay isang maliit na marka ng dugo. Ang kanyang katawan ay pino sa landas ng bangkay, kaya ang kanyang depensa ay napakalakas. Ang tanging paraan upang talunin siya ay ang tamaan ng kanyang sigla. Gulat na tinitigan ni Zoren si Clyde. Parang buhay na patay ang kalaban nila, mapatla at matigas ang balat. Kahit na hindi kayang patayin ng lason mula sa hanay na ito ang mga nasa Ascended Realm, maaari nitong sirain ang iyong buhay at paghigpitin ang iyong lakas. Sa kalahating oras, ang iyong lakas ay bababa ng kalahati. Ngumiti ng malupit si Clyde. Nang marinig ito, mas naging makulit ang ekspresyon ng apat. Dahil nasa hanay ng lason, ang kanilang lakas ay pinaghihigpitan at habang tumatagal ang labanang ito, mas malala ito para sa kanila. Ngunit nalampasan pa ng depensa ni Clyde ang mga normal na cultivator sa Third Sky. Ang maganda lang, bagamat mabilis, hindi maliksi ang mga galaw niya dahil pino ang katawan niya sa dinaanan ng bangkay. Nang magsama-sama silang apat, halos hindi na nila makuha ang upper hand. Hong!
Sa sandaling ito, muling yumanig ang mga puno na naging dahilan ng pagkataranta ng apat. Ang Deadly Wind Illusion Poison Array ay lumikha din ng mga ilusyon upang makagambala sa kanila. Ulo ng pamilya. Ang hanay ay ganap na nabuksan at walang mga depekto, ngunit ang brat ay nakatakas. Dalawang figure na nakasuot ng itim ang pumasok sa hanay at sinabi, "Kailangan ng brat na iyon ng kahit ilang araw para makabalik sa Broken Moon Clan, kaya walang dapat ikabahala. Kayong dalawang deputy family head, tulungan mo akong patayin ang ibang mga disipulong ito." Si Clyde ay umungal at umatake ng may higit na bangis. Ang ulo ng pamilya pati na rin ang dalawang deputy head ay bumuo ng isang tatsulok at ginamit nila ang kapangyarihan ng hanay upang subukang patayin si Huang Yun at kasamahan. "Tatanggalin ko ang ulo ng pamilya. Subukan ninyong tapusin ang dalawa pa," sinabi ni Huang Yun sa iba. Siya ang pinakamalakas sa grupo at nagawa niyang hamanin ang mga nasa third sky. Nagawa niyang labanan si Clyde gamit ang kanyang Green Moon Sword, ngunit hindi niya ito kayang harapin ng diretso. Sa kabilang side, nagsimulang makipagpalitan ng galaw sina Zoren, Asher at Photon sa dalawa pa. Ding! Tinamaan ni Photon ang kanyang espada sa isa sa mga tao, ngunit walang pinsalang naidulot. Sa kabaligtaran, siya ang itinulak ng pag-urong. Siya at si Asher ay halos hindi makalaban ng isa dahil ang kanilang mga pag-atake ay hindi nagawang basagin ang depensa ng katawan ng kalaban. Si Zoren ay nasa second sky at nasa kanya ang Genius Sword, na nagpapahintulot sa kanya na lumaban ng kapantay ng isa pang deputy head. Ang nasa totoong problema ay si Huang Yun. Masyadong nakakatakot ang kanyang kalaban, ang kaunting pagkakamali ay mangangahulugan ng matinding pinsala kung hindi kamatayan. "Gusto ba talaga ng langit na mamatay ako?" Naramdaman ni Huang Yun na ang kanyang puwersa sa buhay ay nabura ng lason at bumagal ang sirkulasyon ng kanyang true force. Mas malala pa ang sitwasyon ni Photon at ng dalawa pa kaysa sa kanya, kailangan nilang sugpuin ang lason at lumaban ng sabay. Wow! Si Huang Yun ay direktang tinamaan mula sa ulo ng pamilya at siya ay pinalipad pabalik na may dugong lumalabas sa kanyang bibig. Sa pinsala ng kanilang pinuno na si Huang Yun, may isip ang pagkawasak ng grupo. Si Huang Yun ay labis na mapait. Sa simula, nang gawin niya ang misyon na ito, hindi niya ito inilagay sa kanyang puso dahil ang tanging layunin ay patayin sina Francis at Photon. Gayunpaman, ang misyon na ito ay mas mahirap kaysa sa inaasahan at hindi lamang umabot sa 3rd star, halos umabot din ito sa 4th star. Sa pag-iisip, naramdaman ni Huang Yun na siya ay kalkulado. Siguro isa lang siyang chess piece ni Nareka at Roldan, isang pirasong pwedeng itapon ng walang pag-aalinlangan. Kung naririto pa si Francis, maaari niyang labanan ang isa sa mga kinatawan gamit ang kanyang Lightning Wind Palm. Nabalitaan ko na siya ay isang henyo din sa arrays. Si Huang Yun ay puno ng panghihinayang. Ang kanyang layunin ay patayin sina Francis at Photon, ngunit nagbago ang sitwasyon. Maaari niyang patayin si Francis, ngunit hindi nila matatakasan ang bangungot na ito. Puno ng kawalan ng pag-asa si Photon at naalala niya ang sinabi ni Francis bago sila umalis, "Siguro mas magiging matagumpay kung kami lang ni Kuya Lin." Paano magkakataon ang isang sirang grupo? Kung ang grupo ay magkasama sa simula, mayroon silang malaking pagkakataon na umatras ng hindi nasaktan. Pang! Si Photon ay pinalipad sa panahon ng sagupaan ng metal at ang deputy ay ngumiti ng nakakatakot habang sinusundan niya si Photon. Sure! Nakita na ni Photon ang malabong purple na lason sa mga kamay ng deputy. "Ito na. Dito nagtatapos ang buhay ko." Napaisip si Photon habang siya ay bumantong hininga. So, isang gintong sinag ng liwanag ang tumago sa hangin at tumama sa kinatawan sa isang kisap mata. Ang isa sa kanyang mga mata ay natusok ng palaso at ang deputy ay napaungol sa matinding paghihirap. Kung tutusin, hindi naman siya tunay na bangkay, kagagaling lang niya sa paraan ng bangkay, na naging matigas ang kanyang katawan na parang metal, ngunit ang mga lugar tulad ng kanyang mga mata ay kritikal pa rin. Kuya Zhao. Sinulyapan ni Photon ang isang figure na 100 yarda ang layo na nakayuko sa isang malaking puno. So, gayunpaman, bago pa man siya makapag-react, ang pangalawang palaso ay tumagos sa hangin at diretsyong bumaril sa lalamunan ng representante. Plop!
Ang deputy ay bumagsak sa lupa at patay nang ang kanyang mata at lalamunan ay parehong tinamaan ng mga palaso at napunit. Dahil sa napakalakas na archery na iyon, nalaglag ang panga ng iba pang naruroon. Kahit ang isang kasing lakas ni Clyde ay nanigas. Napalingon ang lahat sa isang mata, asul na buhok na kabataang nakatayo sa tuktok ng isang puno. Hinaplos ng hangin ang buhok niya na lalong nagmukhang masama sa kanya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.